May isang babaeng hindi kagandahan na nagtatrabaho bilang waitress sa isang beer house. Para sa customer pangit siya kaya binato siya ng masasamang salita at inikumpara pa sa ibang magandang waitress doon. Si Heijin kahit nasasaktan sa loob niya pilit pa ring umingiti sa mga customer. Pagkatapos ng trabaho dali-dali si Heijin na pumunta sa birthday party ng best friend niya. Kahit hindi siya kagandahan ng best friend niya ay ubod ng ganda at hot pa. Kahit magkaiba sila ng ganda matibay pa rin ang pagkakaibigan nila. Habang nagpa-party aksidenteng nadulas ang best friend niya at nahulog sa swimming pool. Ang mga binata sa malapit hindi inalintana ang lamig ng tubig ay agad na lumundag sa pool at sinubukang lumangoy ng mabilis para sagipin ang magandang dalaga. Sa gitna ng gulo aksidente ring naitulak si Heijin sa tubig. Kahit nagpumiglas siya at lumubog ng lumubog walang pumansin sa kanya. Buti na lang hindi malalim ang swimming pool kaya nakalabas siya mag-isa. Nang makita niyang tinutulungan ng lahat ang kanyang magandang best friend na si Hari na umahan na panatag din ang loob ni Heijin at umakyat na lang din siya mag-isa. Sanay na siyang hindi napapansin ng mga tao pero dahil babae siya nalungkot pa rin siya. Tahimik siyang umalis sa party. Wala sa sariling naglakad pa uwi. Nalulungkot siya pero hindi makaiyak. Wala rin siyang ganda kaya nahihirapan siya sa trabaho at sa buhay. Pero walang nakakaalam ng nakaraan niya. Dati napakaganda niyang babae at maraming nagmamahal sa kanya. Siya rin ang first love ng maraming lalaki. Nung high school pa siya si Heijin ang pinakamagandang babae sa school pero hindi ito nagpataas ng kanyang ere. Isang araw may bagong transfer student sa klase niya pero dahil sa matabang katawan niya naging katawan siya ng tawanan ng buong klase. Pero si Heijin lang ang nalungkot para sa kanya. Nang umalis siya binubuli din siya ng mga kaibigan niya. Siya ang lumapit para itaboy ang mga masasamang kaibigan at aliwin si Sungjun. Ang kawawang lalaki ay may phobia sa ulan dahil namatay ang nanay niya nung umuulan. Kaya pagkakita pa lang niya sa ulan nagpapanik siya at patuloy na tinatawag ang nanay niya. Si Heijin ay hindi lamang hindi natakot lumapit pa siya kay Sungjun para magtanong. Ginamit niya ang shirt niya para takpan siya mula sa ulan. Naglagay din siya ng headphone sa tenga nito. Unti-unting kumalma ang lalaki at tiningnan ng mabait na kaibigan. Sinabi niya na poprotektahan niya ito. Dahil doon mabilis na naging malapit ang dalawa pero kinailangan din nilang maghiwalay dahil sumama si Sungjun sa tatay niya para manirahan sa ibang bansa. Bago umalis nilakasan niya ang loob na halikan si Heijin at nangakong magkikita muli at ang pangakong yun ay matutupad pagkalipas ng 20 taon. Nang araw na yun masama ang araw ni Heijin sa kumpanya. Sa umaga late na siya para sa interview. Pagpasok sa elevator nagkaroon ng awkward na sitwasyon. Halata namang siya ang nauna pero may isa pang magandang babae ang pumasok pagkatapos kaya nag-overload ang elevator. Pero nagkunwari lang ang babae na hindi niya napansin. Walang nagsalita. Pinilit ng babae si Heijin na lumabas ng elevator mag-isa. Pero bigla na itulak palabas ang magandang babae ng isang di kilalang tao. Tapos tinawag niya si Heijin papasok kaya nakahabol siya sa interview. Maraming tinanong ang interviewer tungkol sa kanyang karanasan pero bakit hindi siya nakakatagal sa isang trabaho ng higit sa 3 buwan. Agad na sinagot ni Heijin nang walang pag-aalinlangan, dahil inaresto ang kanyang boss ng pulis o biglang nalugi ang kumpanya. Ang kanyang tapat na sagot ay nagpatawa sa ibang kandidato. Wala ring nagawa ang interviewer. Wala pa ring resulta ng email report pero alam na rin ni Heijin ang resulta. Pero nung gabing yun naghihintay pa rin siya ng response email. Nakatanggap siya ng email na parang galing kay Sungjun ang mataba niyang kaibigan noon. Ang hindi inaasahang sagot na ito ay nagpasaya kay Heijin buong gabi. Kinabukasan ng gabi tumakbo siya ng excited sa meeting place at nakita niya ang isang matabang lalaki na nakaupo sa upuan at kumakain. Masaya siyang lumapit at tinapak ang balikat ng matabang lalaki para tawagin ang pangalan ng kanyang kaibigan. Tapos hinawakan niya ang kamay nito at sinabing hindi ito nagbago pero tiningnan siya ng matabang lalaki nang may pagdududa. Tinanong niya kung sino siya at kung magkakilala sila. Dito nalaman ni Heijin na nagkamali siya ng tao. Nagring ang phone niya. Si Sungjun yun. Kasabay nito may isang gwapong lalaki ang lumitaw sa harapan niya na sinasagot din ang phone. Ang ikinagulat ni Heijin ay bawat sinasabi nito ay tugma sa boses sa phone niya. Ang matabang kaibigan na si Sungjun na kilala mo ito ba? Ang nakakagulat na transformation na ito ay nagpatulala sa kanya. Buong katawan niya ay parang nagyelo. Nagwa-wave sa kanya ang gwapong lalaki. Hindi ba siya nito nakikilala? Pero hindi inaasahan nilampasan siya nito. Lumapit ito para batiin ang magandang babae sa likod niya. Hindi siya nito nakilala dahil dati si Heijin ay isang beauty na minahal ng libu-libong tao. Paano siya naging itong pangit na ugly duckling na kulot ang buhok na nagpapakaba sa kanya at hindi niya malakasan ang loob na tawagan si Sungjun? Nagkubli si Heijin sa isang sulok at pinanood si Sungjun na litong-lito nang makilala nito ang maling tao. Balik si Heijin sa bahay na wala sa sarili ng aksidente niyang makasalubong ang best friend niyang si Hari.
Nang makita ang kanyang best friend na tila malungkot na intindihan agad ni Harry ang problema dahil matagal na silang magkasama. Sinabi ni Haejin na hindi na raw siya karapat-dapat para kay Sungjun. Sa alaala nito lagi siyang magandang estudyante kaya kung lilito siya ngayon sa pangit niyang anyo malulungkot ito ng husto. Paano ba pinayuhan ni Harry si Haejin na lalo pang lumiit ang mundo niya? Ano man ang ipayo ni Harry kinailangan pa ring magkubli ni Haejin at isipin na wala siyang silbi. Pero hindi niya kayang hayaang maghintay si Sungjun ng matagal kaya naisip niya ang isang matapang na ideya, hingin sa mayaman at magandang si Harry na magpanggap na si Haejin para makipagkita kay Sungjun. Hindi nag-isip ng matagal si Harry. Kumpiyansa siyang lumakad sa harap ni Sungjun para batiin ito. Nang makita ang magandang babaeng ngumiti si Sungjun at tinawag ang pangalan ni Haejin at pagkatapos ay mahigpit na niyakap ito. Sa sandaling ito si Haejin ay talagang makakatayo na lang sa malayo at titingnan sila ng may pakiramdam ng kaba. May malungkot na mga mata sinundan niya ang dalawa sa restaurant. Nakatutok ang mapagmahal na tingin ni Sungjun kay Harry dahil akala niya si Haejin ito. Dahil doon nahiya si Harry. Nagtanong siya tungkol sa kasalukuyang trabaho ni Harry pero ang lahat ng tanong na ito ay nahulaan na ni Haejin kaya tinuruan niya si Harry kung paano sumagot. Kaya kinailangan lang ni Harry na ulitin ang mga bagay na alam niya sa puso. Pero mayroon ding mga tanong na hindi nakaplano. Hindi alam ni Harry kung paano sasagutin. Si Haejin sa likod niya ay sobrang nag-alala. Patuloy niyang ginamit ang body language niya para turuan si Harry kung paano sumagot pero hindi naintindihan ng kaibigan niya. Kaya ang sagot ni Harry ay nanginginig at medyo nalilito. Pero hindi pa rin napansin ni Sungjun na may mali. Dahil sa patuloy na suporta ni Haejin na sagot ng tama ni Harry ang lahat ng kwento noong bata pa na sila lang ni Haejin at Sungjun ang nakakaalam. Taos puso siyang nagpasalamat kay Haejin sa pagdadala ng liwanag sa kanyang madilim na buhay. Nagpasalamat siya rito sa hindi pag-iwan sa kanya at tinulungan niya itong muling magkaroon ng pag-asa sa buhay. Sinabi niya ito kay Harry pero labis na ikinatuwa si Haejin sa likod nito. Ito rin ay itinuring na malaking kalinga para sa kanya. Sa pagtatapos ng kainan ginawa ni Harry ang sinabi ni Haejin. Sinabi niyang bukas ay kailangan niyang pumunta sa ibang bansa para mag-aral at hindi na niya makikita si Sungjun. Nalungkot ito nang marinig na ilang oras lang nakita ang kanyang first love at kailangan ng maghiwalay kaya hindi matanggap ni Sungjun. Tinapos ni Harry ang kanyang trabaho. Akala niya ay tatakbo na siya nang tawagin siya nito. Gusto nitong maghintay siya ng 5 minuto. Tumakbo ito sa tindahan para bumili ng kung ano. Maingat niya itong binalot sa isang gift box at ibinigay kay Harry. Pinunasan ni Sungjun ang kanyang mga kamay ng malinis at gustong makipagkamay sa kanyang first love sa huling pagkakataon. Bigla niya itong niyakap ng mahigpit ayaw bitawan habang malungkot na pinapanood ni Haejin ang dalawa sa sulok. Pagbalik sa bahay binuksan ni Harry ang gift box na ibinigay ni Sungjun sa kanya. Payong yun. Hindi nagulat si Haejin. Alam niya ang ibig sabihin ng payong kaya sinabi niya kay Harry na nung bata pa siya ginamit niya ang kanyang kapote para takpan ito mula sa ulan at nangako siyang magiging payong para protektahan si Sungjun. Siguro ngayon gusto ni Sungjun na maging payong para protektahan siya pero hindi na niya matatanggap ang kaligayahang ito. Bumalik si Haejin sa computer at nag-alinlangan ng matagal pero pinili pa rin niyang i-delete ang email ni Sungjun binubura rin ito sa kanyang maikling alaala. Kinabukasan gumising si Haejin at binuksan ang phone para malaman na nakapasa siya sa interview. Ngayon hindi na siya walang silbi. Dinala niya ang pagmamalaki na yun sa kumpanya at naghandang ibigay ang lahat. Pero nang dumating siya sa kumpanya lubos siyang nagulat dahil nalaman niyang ang deputy editor na makakasama niya ng matagal ay si Sungjun. Kapag nakakonekta na ang tadhana imposibleng makatakas. Labis na nabigla si Haejin kaya tinakpan niya ang kanyang bibig at sinubukang magtago sa labas para maiwasan ang mga mata ni Sungjun. Pagkatapos ay paimpul siyang bumalik na parang magnanakaw at lumingon para tingnan ito sa salamin. Kahit hindi siya nito nakikilala ang makita ito ay nagpakaba pa rin sa kanya. Lumingon siya at tumakbo. Sa wakas tumakbo siya sa elevator at muntik nang magkaroon ng atake sa puso dahil ang taong nasa loob ay si Sungjun. Dahil sa sobrang pagkabigla niya kanina nagkamali siya ng tiningnan. Sa oras na ito biglang namatay ang ilaw ng elevator sandali at pagkatapos ay tumigil kaya nanginginig sa takot si Haejin at nagkakalat na kumatok sa pinto. Naiinis si Sungjun at hinayla siya pabalik kinuha ang name tag niya at binasa ng malakas ang pangalan na Haejin. Akala niya ay nakilala na siya nito pero gusto lang nitong kumalma siya at akala lang nito na pareho sila ng pangalan. Sa harap ng kanyang first love mula sa nakaraan mahigpit na pinisil ni Haejin ang kanyang labi. Nagkubli siya sa isang sulok na parang nakadikit sa dingding. Walang naintindihan si Sungjun. Akala niya ay may problema sa pag-iisip ang empleyado niya. Sinubukan ni Haejin na hindi siya nito mapansin. Pinitigan pa niya ang kanyang hininga pero lalo lang siyang kinabahan si Sungjun. Dahil sa matagal na pagpigil ng hininga muntik nang himatayin si Haejin umupo siya sa sahig na humihingal kaya nagkamali si Sungjun na may sintomas siya ng takot sa dilim.
Kaya ginawa niya ang ginawa ni Haejin nung bata pa siya. Binigyan niya ito ng headphones para pakinggan, umaasang makakatulong ito para kumalma ang kanyang kalooban. Isang pakiramdam ng pananabik ang bumangon sa puso ni Haejin. Gusto talaga niyang sabihin kay Sungjoon na ang taong nagpatugtog ng kantang ito para aliwin siya ay siya ang first love na hiniling niya ay ang taong nasa harap niya. Pero hindi niya nagawa. Tumigil ang musika at bumukas ang elevator. Lumabas lang si Sungjoon nang walang pag-aalinlangan at si Haejin ay hindi pa rin kumakalma. Nagsimula ang unang trabaho ni Haejin sa isang fashion magazine. Kinailangan niyang magtrabaho kasama si Sungjoon pero kapag nagtatrabaho hindi siya makakatakas. Masigasig na pinunasan ni Haejin ang pawis ng modelo nang hindi pinapansin na nilalabasan niya ng bakas ng sapatos ang shooting floor. Hindi niya napansin hanggang sa malakas na sinite siya ni Sungjoon at patuloy siyang humihingi ng paumanhin. Tiningnan siya ni Sungjoon nang may paghamak. Hindi siya nag-atubiling magbigay ng masasamang komento tungkol sa kanyang unprofessional na estilo ng pagtatrabaho na ikinagalit niya. Maaari lang yumuko si Haejin at manahimik. Sa sandaling yun gusto lang tumakbo ni Haejin. Sa kabutihang palad dumating ang editor-in-chief at lahat ay tumingin sa babaeng ito, iniisip na tapos na ang kamalasan ni Haejin ngayon. Pero nakita ng editor-in-chief na naglilinis siya at tinawag si Haejin. Kinritiko ng editor-in-chief ang kanyang kulot na buhok na parang feather duster na walang aesthetic appeal. Matiyag ang ipinaliwanag ni Haejin na natural na kulot ang kanyang buhok, hindi sinadyang magpa-perm. Narinig ni Sungjoon yun at nagsimulang bigyang pansin ang usapan dahil kulot din ang buhok ng kanyang first love. Aksidente niyang natuklasan ang lihim na yun nung umuulan. Sinabi ni Haejin na kailangan lang niyang mabasa kukulot muli ang kanyang buhok kaya kinamumuhian din niya ang ulan tulad ni Sungjoon. Balik sa kasalukuyan, kahit sinabi ni Haejin sa babaeng ito ang kanyang sitwasyon, patuloy na kinritiko ng editor-in-chief. Sinabi rin ng babaeng ito na masyadong luma ang damit ni Haejin kaya maaari lang siyang yumuko sa katahimikan. Nagtatrabaho siya sa isang fashion magazine pero walang ganda kaya maaari lang gawin ni Haejin ang mabibigat na trabaho. Sa pagtatapos ng isang araw ng trabaho na dumanas ng maraming insulto sa kotse, nagreklamo si Haejin kay Hari tungkol sa kanyang araw. Ang isipin palang nahihirapan na siyang huminga. Nang itinaas niya ang kanyang mukha para huminga, dumaan ang kotse ni Sungjoon. Gayunpaman may isang taong namagitan. Bumalik si Sungjoon sa malaki pero walang laman na bahay dahil namimiss niya si Haejin. Nagpadala siya ng liham sa kanya na nagpakaba kay Haejin at humingi ng tulong kay Hari. Agad na nagpadala si Hari kay Sungjoon ng larawang kinuha niya sa Europa. Sinabi niyang nag-enjoy siya sa pamamasyal. Nang mabasa ang mensaheng ito, ngumitilin siya ng masaya sa kanyang first love. Siya ay banayad at mainit pero nang bumalik siya sa kumpanya bilang deputy editor, siya ay lubhang mahirap. Hinimok niya ang kanyang mga tauhan na mabilis na mag-isip ng mga ideya sa dekorasyon para sa ika-20 anibersaryo ng kumpanya. Gumamit din siya ng mini hourglass para limitahan ang oras ng bawat isa sa pagsagot. Anuman ang sabihin ng lahat, hindi siya nasisiyahan. Walang ideya ng empleyado ang makakakumbinsi sa kanya. Bawat salita na patuloy na inilalabas ay nagbibigay ng malaking pressure sa mga empleyado. Napaapak lang si Sungjoon pero nagulantang sila, lalo na si Haejin, kaya hindi niya alam kung kailan siya tinawag nito para magsalita. Nang magsalita siya ng inig at nasayang ang oras kaya sinipa siya nito palabas. Ang kanyang mga paninita ay nagpalungkot sa kanya. Buong oras siyang nakatingin dito, nagtataka kung pangit ba siya kaya hindi siya nito pinapansin. Sa meeting, pinunit ni Sungjoon ang mga passionate magazine ng mga empleyado na ikinagalit nila. Isang taong bumalik mula sa US at hindi nakakaintindi ng Korean style kaya hinusgahan sila. Pero nang matapos ang trabaho, kusang loob niyang inilagay ang kanyang card sa harap ng staff. Sinabi niya sa kanila na maglaro hanggat gusto nila at babayaran niya silang lahat. Siyempre cute sila. Sa totoo lang, hindi naman mayabang si Sungjoon at walang pakialam sa staff, kundi dahil ang Most magazine sa Korea ay malapit nang magsara kasunod ng mga tagubilin ng parehong Most headquarters sa US. Kaya siya dumating dito para iligtas ang branch na ito. Kailangan lang ng branch na ito na umakyat sa nangungunang posisyon sa loob ng isang buwan para bawiin ng headquarters ang desisyon nito, kaya kailangan niyang bigyan ng pressure para itaguyod ang potensyal ng mga potensyal na editor. Isang magandang araw, si Haejin ay gumagawa pa rin ng mga gawaing bahay para sa kumpanya tulad ng dati. Aksidente siyang nabangga ang masamang amo, nahulog sa bisig ni Sungjoon na nagpabilis sa kanyang tibok ng puso. Nauutal siyang nagpasalamat dito pero nang makita niyang hindi pa siya nakakatayo, binitawan niya ang kanyang kamay kaya nahulog siya sa lupa. Sinabi rin niyang may problema siya sa pag-iisip at mga mata. Tapos umalis siya, pumasok sa elevator. Nagpa siya si Haejin na hindi na magtitiis. Nakuha niya ang posisyon na ito dahil nakapasa siya sa interview sa sarili niyang kakayahan. Lahat ay magkakamali sa kanilang trabaho pero bakit niya siya ganoon kamahin? Pinapanatili pa rin ni Sungjoon ang kanyang mayabang na saloobin. Kinritiko si Haejin na isang amateur na uutal sa kanyang pagsasalita.
Ang kanyang kakayahan at karanasan at maging ang estilo ng pagtatrabaho ay hindi karapat-dapat sa pangalan ni Heijin. Nalaman na binibigyang pansin niya ito dahil pareho sila ng pangalan ng kanyang marangal na first love. Ito ay lubos na nagpagalit kay Heijin. Hindi siya nito nakilala at naglakas loob pang hamakin siya. Kung ganun hindi siya aalis sa kumpanyang yun. Kailangan niyang maging sa tabi nito araw-araw para mabaliw ito. Kinabukasan pumunta si Heijin sa kumpanya nang walang takot at naglakas loob na punahin ang kanyang boss sa mga kasamahan. Sabi niya hindi ito gwapo kakaiba ang personalidad laging nakakunot ang noo kaya hindi totoo na wala itong kaibigan. Parang nanggigigil patuloy na nagsasalita ng masama si Heijin. Hindi niya napansin na nakatayo si Sungjun sa likod niya. Nang lumingon siya at makita ang mukha nito malakas siyang sumigaw. Ang mga kasamahan na nakikipag-chat sa kanya ay nagkunwari lang na hindi nakakita at iniwasan ito. Iniwan nila si Heijin mag-isa sa demonyo. Hindi nag-alala si Sungjun. Hinayla niya ang mga dokumento mula sa ilalim ng puwit niya at pinaypayin ng alikabok at pagkatapos ay umalis siya. Ngayon nag-uusap siya ng negosyo kasama ang kanyang partner sa isang high-end na hotel nang aksidente niyang matuklasan na si Hari ay nagtatrabaho rin doon. Hinayla niya ang kamay nito at tinanong kung bakit hindi pa siya nag-aaral sa ibang bansa. Agad na niyakap ni Hari si Sungjun para maitapon niya ang kanyang name tag. Pero pinulot ito ng kanyang kasamahan. Tinawag siya ng lalaking ito na direktor kaya hindi na siya makakapagsinungaling kay Sungjun. Sinabi ni Hari na totoong naglakbay siya sa Europa pero bigla siyang nakakuha ng magandang trabaho sa hotel na ito kaya nanatili siya sa Korea para gawin yon nang hindi nakakapagsabi kay Sungjun. Sa kabutihang palad walang duda na masaya siya dahil malapit na niyang makita si Heijin ng regular. Ikinatakot ito ni Hari. Pagkaalis pa lang niya tinawagan niya si Heijin para humingi ng tulong pero ang sumagot ng telepono ay ang kanyang kasamahan si Shin Hyuk. Pag-uwi niya hindi makapaghintay si Hari na sabihin kay Chojin na nabuking ang kanyang kasinungalingan tungkol sa pag-aaral sa ibang bansa. Pero nanumpa rin si Heijin na mula ngayon ay puputulin niya ang relasyon sa masamang si Sungjun at pinagbawalan din niya si Hari huwag na huwag mong babanggitin ang pangalan niya sa harap ko kaya hindi naglakas loob si Hari na sabihin sa kanya ang nangyari sa hotel. Natatakot si Hari na magalit si Heijin kaya nagpasya siyang solusyonan ang problemang ito mag-isa. Kinabukasan ng umaga nagsimula ang araw ni Sungjun. Lubos siyang abala sa trabaho kaya nagkamali siya sa pag-akalang kape ang tubig sa vase. Nang huminto siya sa red light aksidente niyang narinig ang isang nagsabi green light at Tara na kinagulat niya dahil pamilyar na kasabihan yun ni Heijin noong bata pa siya. Totoo ngang si Heijin yun dahil dumadaan din siya ngayon sa kalsadang ito. Pero hindi nila kilala ang isa't isa. Akala ni Sungjun na si Hari ang nandito rin kaya tinawagan niya ito para magtanong pero hindi pala. Pagdating sa kumpanya patuloy niyang hinimok ang kanyang mga tauhan na magpulong para pag-usapan ng bagong ideya pero anuman ang sabihin nila hindi niya aaprubahan. Hanggang sa sinabi ng team leader kay Heijin na i-on ang projector para maghanda sa presentation. Pero dahil sa sobrang nerbiyos hinawakan niya ang LED light at itinutok ito ng direkta sa mukha ni Sungjun. Hinawakan niya ang isa pa at binuksan ang maliwanag na headlights na tumama muli sa mukha nito na nagpatigil sa ibang kasamahan sa pagtawa. Pero sa kabutihang palad nagawa pa rin niyang i-on ang projector. Sa pagtatapos ng meeting napansin ni Shin Hyuk na takot si Heijin sa deputy editor kaya nanatili siya at tinuruan ito na mas lalo itong tumakbo ng mabilis na nagparamdam sa kanya na talagang cute ito. Nang hilingin ni Sungjun na dalhin sa kanya ang meeting report ngayon nagpanik si Heijin at humingi ng tulong sa ibang kasamahan. Humingi siya ng paliwanag sa kanila sa ilang specialized terms pero lahat ay abala kaya kinailangan niyang magdala ng report na may maraming error na ikinasita ni Sungjun. Kinritiko niya ito dahil sa mahinang pag-unawa nito. Sigurado raw na dumaan siya sa backdoor para makuha ang trabahong ito. Ang pahayag na ito ay lubos na nakasakit kay Heijin. Ipinaliwanag niyang nakapasa siya sa posisyon ng branch aid manager pero ipinadala siya ng team leader sa magazine room para magtrabaho. Nagsisikap siyang matuto ng fashion terminology at hindi dumaan sa backdoor. Hindi nag-alala si Sungjun. Gusto lang niyang magtrabaho kasama ang mga profesional kaya kung magpapatuloy si Heijin nang ganoon sisipain niya ito. Ibinato niya ang mga report nito sa lupa at pinaalis siya. Bulong pa nito sino ang nagpapasok sa ganitong tao dito. Nalungkot si Heijin at kinailangan niyang pumunta sa warehouse para ayusin ang mga paninda kasama si Mina. Pero hindi niya alam ang pangalan ng mga cosmetics. Nakasalubong pa niya si Sungjun para suriin ang damit. Pagkatapos pagbalik sa opisina niloko siya ni Shin Hyuk na hampasin ang ulo niya sa isang noodle package. Lahat dito ay binubuli siya. Bumalik si Heijin sa aid management room at gusto niyang manatili dito. Dito maaari siyang maglinis ng bahay at magbuhos ng tsaa gawin ng anuman hanggat hindi siya hinahamak. Pero sa huli ipinadala pa rin siya ng manager sa fashion team para magtrabaho. Hindi nagtagal pagkatapos niyang bumalik hinayla si Heijin.
Maya-maya nakita na lang niya itong may hawak na tumpok ng mga bagay at patuloy na gumagawa ng mga errands, umiikot na parang pinwheel buong araw hanggang gabi. Pagkatapos ng trabaho inaantok siya sa bus dahil sa sobrang pagod, pero nang makita niya ang mga matatanda, kusang loob pa rin niyang ibinigay ang kanyang upuan sa matandang babae. Umuwi si Sungjoon at nagreklamo sa kanyang best friend. Akala niya ay aaluhin siya pero sinabihan siya ni Hari hanggang sa magising siya, specialized terminology kaya bawat industriya ay magkaiba. Hindi niya raw dapat itong ikalito sa normal na buhay. Kaya sinabi ni Hari sa kanya na kapag nagtatrabaho sa mundo ng fashion matuto muna sa sarili. Normal lang daw na sisitahin ng mga nakakataas ang mga nasasakupan. Lagi siyang nagsasabi na nagsisikap siya o sinusubukan lang na pasayahin si Sungjoon. Mula raw nang dumating siya, may aktibo na ba siyang binasa na magazine sa fashion team o nagtatanong lang siya sa iba kung ano ito at ano yun. Hindi siya proactive na nagde-develop ng sarili niya pero laging sinisisi ang iba na pinapahirapan siya at hindi siya tinulungan. Ang mga salitang ito ay nagpahirap kay Haejin na makatulog buong gabi. Pagkatapos ay nalaman niyang nagkamali siya. Nung gabing yun kusa siyang pumunta sa fashion bookshelf ni Hari. Naghanap siya ng magazine na may mga tala. Hindi inaasahan alam ni Hari na mahahanap ito ni Haejin at babasahin kaya kumuha siya ng isang tala para palakasin ang loob ng kanyang kaibigan. Nangako si Hari na tutulungan si Haejin na mag-develop ng sarili niya. At kaya sinimulan ni Haejin ang kanyang paglalakbay sa pag-aaral ng fashion, sa kanyang pagpunta sa trabaho nagre-research, pag-uwi sa gabi at nag-aaral pa tungkol sa kaalaman ni Hari sa pagko-coordinate ng damit. Natuto siya tungkol sa cosmetics at nagprakti din siyang tumingin sa mga damit para hulaan ang mga brand name at kombinasyon ng mga dumadaan. Dahil dito natuto siya ng kaalaman sa fashion. Ang performance ni Haejin ay lubos na bumuti. Mas kumpiyansa rin siya sa kanyang trabaho at pinuri pa ng mapili na editor-in-chief. Nakakarinig at nakakaintindi na siya ng mga mahihirap na termino sa meeting. Ang report na isinumite niya kay Sungjoon ay mas perpekto na rin. Ang problema lang lampa pa rin si Haejin. Patuloy na pinipilit ni Shin Hyuk pagkatapos ng trabaho na imbitahan siya sa hapunan ng maanghang na rice cakes. Hindi maintindihan ni Haejin kung gaano na sila kalapit ng taong ito dahil patuloy itong nakakapit sa kanya. Pero sa huli wala pa rin siyang pagpipilian. Nang kumakain sila dyan ni Shin Hyuk na magpanik at matapunan ng sauce ang sarili niya at si Haejin. Gusto niyang ipakita kay Haejin na hindi lang siya ang lampa kaya huwag na siyang malungkot ng sobra. Dahil abala siya sa pagpunas ng sauce sa kanyang shirt, hindi napansin ni Haejin na nagre-ring ang phone niya. Nalaman na kinailangan ni Hari na umuwi para ipagdiwang ang kaarawan ng kanyang ama. Bahay yun pero yun ang pinakamalamig na lugar para sa kanya dahil namatay ang kanyang ina at nag-asawa muli ang kanyang ama. Ang relasyon ng stepmother at ng anak ng asawa ay hindi maganda. Pinagsalitaan ng masama ng kanyang stepmother ang biological mother ni Hari kaya hindi niya napigilan ng sarili na sitihin ang kanyang stepmother na isang taong walang personalidad. Pero ang nagpalungkot kay Hari ay hindi nakinig ang kanyang ama sa kanyang paliwanag at sinampal siya at pinilit siyang humingi ng tawad sa kanyang stepmother. Nadismaya siya at nagsabi ng sorry at pagkatapos ay umalis. Lumabas siya at tinawagan si Haejin, umaasang darating ang kanyang best friend para makinig sa kanyang kumpisal pero hindi siya nakatanggap ng sagot. Ngayong gabi may date din si Hari kay Sungjoon para tapusin ang lahat sa kanya pero ngayon ay labis siyang magulo at malungkot kaya mag-isa siyang umiinom. Matagal nang dumating si Sungjoon sa meeting place. Tinawagan niya si Hari at nalaman niyang nasa bar ito kaya dali-dali siyang pumunta doon. Nang makita siyang ginugulo ng isang lalaki, dali-dali siyang pumunta para pigilan ng lalaki. Siniti si Hari na malandi na ikinagalit niya kaya sinugod niya ng pinya ang ulo ng lalaking ito. Sa pagtatapos ng away nasugatan ang ulo ng lalaki, nagasgas ang kamay ni Hari at bahagyang nasugatan din ang noo ni Sungjoon dahil nataman siya ng ashtray ng isa pang lalaki kanina. Labis siyang nalungkot na nasugatan ito dahil sa kanya pero mas nag-alala ito sa kanya. Natanggap ni Haejin ang text message at dali-dali siyang pumunta sa bar na siyang oras din na dinala ni Sungjoon si Hari sa ospital para magpalagay ng bandage. Nag-isip pa siya ng mabuti at pumunta sa convenience store para bumili ng cotton swabs at pagkatapos ay dinala si Hari para kumain ng kanilang lumang pamilyar na ulam. Kahit wala siyang alaala, talagang masarap ang ulam na ito. Narinig niya si Sungjoon na nagsasalita tungkol sa masamang nakaraan niya at sa saya ng paglitaw ni Haejin na nagpahirap kay Hari na putulin ang kanilang relasyon ngayon. Dahil sa kanya nasugatan ito kaya sa ngayon wala siyang sinabi tungkol sa paghihiwalay. Mula rin ngayong gabi nagsimulang magkaroon ng kaunting paghanga si Hari sa kabaitan ni Sungjoon sa kanya. Maaga kinabukasan pumunta si Sungjoon sa kanyang regular na tindahan para bumili ng kape. Sa pagkakataong ito maingat ang waiter na ibalik ang vase ng bulaklak bago siya uminom. Akala ni Sungjoon ay aalis na siya nang aksidente niyang matuklasan ang diary ni Haejin. Iyon ay dahil aksidenteng naiwan ito ng nakababatang kapatid ni Haejin sa tindahan.
Pero nagkataon sa oras na ito dumating din si Haejin dito para makipagkita sa kanyang nakababatang kapatid. Ang kanyang maliit na kapatid ay may parehong ganda tulad niya noong bata pa siya na nagpatulala kay Sungjoon na parang nakikipagkita muli sa kanyang first love. At ang notebook na yun ay notebook din ng kanyang nakababatang kapatid. Nakatayo si Haejin sa harap niya na humihingi ng pabalik ang notebook at itinaas niya ang kanyang kamay para makilala ang kanyang nakababatang kapatid. Sinabi ni Haejin na siya ang nakababatang kapatid ni Haejin. Ikinatakot ni Haejin ang eksenang ito at tumalikod siya para tumakbo. Paglabas nag-risk siya na tawagan si Sungjoon at sabihin na hinahanap siya ng editor-in-chief para bumalik sa kumpanya. Ganoon niya siya pinaalis. Sa totoo lang hindi naman naiinis si Sungjoon kay Haejin dahil pangit siya kundi sa lahat ganoon siya kumunat. Ang mga magazine na nilikha mismo ng mga editor at maging ng team leader kahit na may maliit na pagkakamali o hindi sapat na groundbreaking ay sinisira ni Sungjoon. Siya ay banayad lang sa taong itinuturing niyang first love. Sa daan papunta sa trabaho nakita niya ang isang magandang langit kaya huminto siya para kumuha ng litrato at ipinadala ito kay Harry incidentally nagtatanong tungkol sa kanyang sugat. Ito ang nagpakalma sa puso ng isang lonely girl tulad ni Harry. Sa parehong oras sa kumpanya gusto ring kumuha ng litrato ni Haejin ng langit pero pinigilan siya ni Shin Hyuk. Gusto niyang mas makalapit sa kanya mula nang makita niya ito sa boss na nagbigay ng upuan sa matatanda. Hindi niya pinansin ang kanyang hitsura at tiningnan ang panloob na kagandahan ni Haejin at nagustuhan niya ito. Nung gabing yun pag-uwi niya patuloy na naiinis si Haejin sa mga salita ng editor-in-chief na kailangan niyang baguhin ang kanyang hitsura kaya nagplano siyang maghanda ng kaunti. Ang resulta ng pagpunta sa kumpanya kinabukasan ay lubos na ikinagulat ni Sungjoon. Ngayon ang fashion team ay inatasan ni Sungjoon na maging driver na maghahatid sa kanya sa airport para sunduin ang isang partner. Walang gustong lumapit sa isang mahirap na boss pero biglang nagboluntaryo si Haejin na tanggapin ang trabaho. Sa totoo lang pinaglalaroan siya ni Shin Hyuk. Sinabi niyang may butas sa kanyang kilikili kaya itinaas niya ang kanyang kamay para tingnan. Eksaktong 4 PM pumasok si Sungjoon sa kotse at umalis ang kotse. Itinaas niya ang kanyang ulo para tumingin sa rearview mirror at nagulat. Tinanong niya may driver's license ka ba? Kumpiyansang sinagot ni Haejin na nakakuha siya ng 100 points sa theory pero sa practical part muntik na siyang bumagsak pero nakapasa pa rin. Kahit galit siya sa boss na ito sinubukan pa rin niyang humanap ng nakakatawang paksa para pag-usapan pero hindi siya pinansin ito na ikinagalit niya. Nagmamaneho si Haejin pero hindi sinabi ni Sungjoon kung aling airport yun kaya dumaan siya sa pinakamalayong lugar. Nang malaman niya nasa highway na sila one-way. Kung gusto nilang bumalik kailangan mong mabilis na makapunta sa toll booth pero jam na ang trapiko. Napakahirap mag-imbita ng isang sikat na artista. Kung palalampasin nila ito sa pagkakataong ito wala na silang pangalawang pagkakataon. Nalaman ni Haejin na siya ang may kasalanan kaya mabilis siyang bumaba ng kotse. Tumakbo siya sa street vendor. Humingi siya ng tulong dito na maging driver para dalhin si Sungjoon sa airport para sunduin muna ang tao. Bago pa makapag-isip si Sungjoon hinablot ni Haejin ang kanyang sombrero. Pagkatapos ay dinala siya ng taong yun. Ang bihasang tindero ay nagmaniobra sa mahabang pila ng mga nakasadsad na kotse at matagumpay na nailabas si Sungjoon sa trapiko. Pagdating ni Haejin sa airport ayos na ang lahat. Napanatag din ang kanyang loob. Pero galit pa rin si Sungjoon at siniti siya dahil sa pagiging pabaya. Napipi si Haejin. Maliwanag na kanina pa siya nagsisikap na tanungin si Sungjoon kung saan siya pupunta pero hindi siya pinansin ito. Kaya hinarang ni Haejin ang pinto ng kotse ni Sungjoon at sinigawan siya. Kinamumuhian niya ang uri ng taong akala lang niya ay mas mababa ang iba sa kanya at nagsisimula ng hamakin sila tulad niya. Pagkasabi niyon isinara niya ang pinto ng kotse at binuhat ang dalawang malaking bag ng rice cakes at umuwi mag-isa. Ang kanyang first love ay hindi ganoong makasarili. Nung gabi niyaya ni Haejin si Harry na uminom para maibsan ang kanyang kalungkutan. Hindi lang siya malungkot kundi si Harry ay ganoon din. Ngayon dumating ang kanyang ama para humingi ng tawad sa sampal nung isang araw pero pagkatapos nun inaasahan niya na magiging bukas si Harry sa kanyang stepmother dahil sensitive itong babae. Sinabi niya na masyadong sensitive ang pangalawang asawa ng kanyang ama paano naman ako. Pagkatapos ay sinabi niya na umuwi na lang ito at kumain kasama ang kanyang pamilya. Mas mainit yun kaysa kumain kasama ang isang spoiled na bata tulad niya. Pagbalik sa fashion company malakas ang ulan tulad ng masamang mood ni na Haejin at Harry ngayon. Aksidente niyang kinuha ang payong na ibinigay ni Sungjoon kay Harry sa harap nito na ikinagulat niya pero akala lang nito ay nagkataon. Napansin din ni Haejin na may kakaiba at nagmadali siyang umalis. Nauna siyang pumunta sa pub para hintayin ang kanyang best friend. Hindi pa rin natatanggap ni Harry ang text message pero nagbababad siya sa swimming pool para makatakas sa realidad. Pero ang mood ay napakasama pa rin kaya hindi ito maiiwasan kaya nang makasalubong niya si Sungjoon sa gym hindi na rin siya nag-alala.
Pero iba ito, napansin itong malungkot siya kaya iniwan niya ang gym at nagmaneho kasama siya para tawagan siya sa loob. Dinala ni Sungjun si Harry sa park para maglaro ng badminton para maibsan ang kanyang masamang mood. Napaka-epektibo nito at naging mas komportable siya. Patuloy niyang pinapansin ito ng ganoon na nagpakabit sa kanya. Unang beses nagkwento si Harry tungkol sa pagkamis niya sa kanyang ina at pareho ang sakit ni Sungjun pero nakayanan niya ito salamat sa kasama ni Haejin noon. Ito ang nagpakaba kay Harry. Sa kabilang banda nabitawan si Haejin. Ang taong nakaupo sa drinking table kasama niya ay si Shin Hyuk. Katatapos lang ng trabaho sinandal niya ang kanyang baba at tiningnan ang pulang mukha niyang lasing at ngumiti. Bigla gusto niyang tuksuhin siya para marinig niya at magmura para sa kasiyahan. Lasing na lasing si Haejin. Muntik na niyang sabihin ang kanyang lihim sa pagitan niya at ni Sungjun para malaman ni Shin Hyuk. Sa kabutihang palad lasing na lasing siya kaya nahimatay siya at walang nabunyag. Kinailangan niya itong dalhin pauwi. Sa daan si Haejin ay parang baka na malapit ng bumangga sa ibang tao. Pagkatapos ay umupo siya sa lupa at inilabas ang lahat ng gamit sa kanyang bulsa at inilabas ang kanyang phone para tawagan si Sungjun. Pagkakonekta pa lang niya sa phone sinigawan siya ni Haejin at sinita na masamang tao siya. Pagkatapos ay inihayag niya na ang kanyang pagkakakilanlan ay si Haejin pero nanatili itong kalmado nang walang anumang sorpresa. Pagkatapos ay tinanong niya kung lasing ba siya at kung dapat na siyang umuwi ng mabilis. Kinabukasan ng umaga nang magising siya hawak ni Haejin ang kama at sumusukan ng marahas. Nalaman niya mula sa mga salita ni Harry kagabi na dinala siya ni Shin Hyuk pauwi. Sinuka niya ang lahat sa kanya. Pagkarinig niyon labis na nahiya si Haejin. Pagkatapos ay bigla niyang napansin na ang kanyang magandang kaibigan ay nakasuot ng mahabang pantalon ngayon. Kaya kahapon pinayuhan ni Sungjun si Harry na malamig kaya huwag magsuot ng maiikling damit dahil lang gusto niyang maging maganda. Hindi siya nakinig sa kanyang ama pero ginawa niya ang sinabi ni Sungjun. Pumunta siya sa trabaho at malapit nang tumawid ng kalsada. Tiningnan niya ang kanyang phone at napansin na tinawagan niya si Sungjun. Dahil sa takot na baka may nasabi siya dito pagkasalubong pa lang niya kay Shin Hyuk, mabilis siyang nagtanong may nasabi ba siya sa deputy editor kahapon. Mayabang na tumanggi si Shin Hyuk na sumagot. Pinilit niya si Haejin na bumili ng 2 piraso ng kimbap bilang suhol. Noon lang inihayag ni Shin Hyuk sa kanya na kahapon ay sinumpa niya ang deputy editor bilang bastos kaya kinailangan niyang ablutin ng phone at mabilis na patayin. Nang marinig yun nakahinga ng maluwag si Haejin. Kakaiba na kahit sinita siya ni Haejin mapagbigay na hindi siya pinansin ni Sungjun ganap na kakaiba sa kanyang karaniwang istrikto. Sa katunayan napansin din niya ang sarili niyang mga pagkakamali. Kahapon nang umiinom siya ng kape narinig niya ang waiter na nagreklamo at nalaman niya na kapag nakatutok siya hindi niya maririnig ang sinuman. Kaya ang pagtakbo sa maling daan ay kasalanan din niya pero sinisisi niya ang lahat kay Haejin. Ngayon ang editor-in-chief para ipagdiwang ang kanilang kolaborasyon sa isang sikat na artista salamat kay Sungjun ay nagdaos ng party na nangangailangan ng lahat ng empleyado na lumahok. Ayaw uminom ni Sungjun pero pinilit siyang uminom ng editor-in-chief. Sa pagitan ng pag-inom at paggamit ng punyal kasama ang editor-in-chief agad na kinuha ni Sungjun ang baso ng alak at ininom ang lahat sa isang gulp. Napaka-sober ng kanyang mukha at tumayo siya para umalis. Pero nang lumabas sina Haejin at Shinho nakita nilang nahimatay ito sa sahig. Dinala ng 2 mabait na tao si Sungjun pabalik sa kanyang hotel. Nauuhaw si Shin Hyuk kaya pinilit niya si Haejin na pumunta sa refrigerator ni Sungjun para kumuha ng tubig. Doon lang niya natuklasan na puno ito ng mineral water. Nag-alala siya kay Sungjun dahil para pamayat tubig lang ang iniinom nito. Habang nag-iisip napansin ni Haejin na naiwan niya ang phone niya sa kwarto ni Sungjun. Nasa loob ang lahat ng litrato niya at ni Harry na magkasama. Kaya ginamit niya ang lahat ng utak niya para isipin ang password para buksan ang pinto pero lahat ay nabigo. Sa huli salamat sa luma niyang diary at ni Sungjun nahanap niya ang password para buksan ang pinto. Tahimik na pumasok si Haejin sa kwarto. Sa kabutihang palad natutulog pa ito kaya nakuha niya ang kanyang phone. Sa oras na yun sa hotel na pinamamahalaan ni Harry may isang guest na nag-rent ng VIP room. Humingi siya ng music player pero hindi niya ito kinuha. Dahil VIP guest siya personal na dinala ni Harry ang player para ibalik. Sa koridor nakasalubong niya ang isang lalaking magulo ang pananamit kaya dali-dali niya itong hinayla palabas. Hindi inaasahan VIP guest pala ito. Mas nakakagulat pa si Shin Hyuk pala yun ang tycoon boy na nagtrabaho para sa passion sa alamat. Siya yun. Balik kay Haejin hindi siya umalis agad dahil abala siya sa pagtingin sa puzzle na may nawawalang piraso. Ito ay isang magandang alaala na binuo niya at ni Sungjun noong bata pa sila. Nang akmang hahawakan na ni Haejin gising na si Sungjun at bigla siyang lumitaw sa likod niya. Natakot siya at nagulat siya kaya napatumba niya ang puzzle sa salamin. Natakot itong baka apakan niya ang basag na salamin.
Hinayla niya ito sa kanyang bisig. Tinanong niya kung bakit siya lumitaw sa kanyang kwarto. Sinira niya ang kanyang painting para maghiganti sa nangyari noong isang araw sa airport. Sinabi ni Haejin na hindi. Pagkatapos ay sinubukan niyang yumuko para linisin ang mga debris pero hindi siya hinayaan ni Sungjoon na hawakan ito. Kahit ipinaliwanag ni Haejin na siya at si Shin Hyuk ang nagdala sa kanya pauwi pero hindi siya naniwala dahil ngayon siya lang ang nasa kwarto. Walang silbi ang anumang sasabihin. Walang pagpipilian si Haejin kundi umalis muna. Pero paglabas niya napansin niyang suot niya ang maling sapatos ni Sungjoon. Kaya wala siyang pagpipilian kundi bumalik. Pero isinara niya ang pinto. Ilang sandali isang tsinelas na nakasabit sa sanga ng puno ang ibinalik kay Haejin. Ibinalik din niya ang sapatos kay Sungjoon nang may hiya. Sinita rin niya na lalaki pero uminom lang ng isang baso ng alak lasing na. Bigla niyang binuksan ang pinto at binalaan siya na tatakbo. Ngayon nagluluto ang mga magulang ni Haejin kaya dumating si Hari para kumain. Itinuring ng kanyang pamilya si Hari na parang anak. Pagkatapos kumain pumunta si Haejin sa kanyang kwarto para maghanap muli. Habang tinitingnan ng kanyang mga lumang gamit aksidente niyang natuklasan ang isang nawawalang piraso ng puzzle sa isang children's book na isinulat niya mismo. Bumalik ang mga alaala ng kabataan. Mismong si Sungjoon ang nagbigay ng piraso ng puzzle na hugis payong sa kanya. Nangako siya sa kanya na sa araw na bumalik siya magiging payong siya para protektahan siya. Pero ngayon ang isang tao ay hindi naglakas loob na sabihin ang isang tao ay hindi nakikilala. Sa daan pabalik nakatanggap si Haejin ng tawag mula sa isang kasamahan na humihingi sa kanya na pumunta sa opisina para tapusin ang report para sa kasamahan na ito dahil abala ito sa beauty routine. Sumang-ayon din si Haejin na gustong-gusto na lang sampilan siya ni Hari. Nang matapos ni Haejin ang kanyang trabaho curious siya kaya pumunta siya sa opisina ni Sungjoon at aksidente niyang nabali ang braso ng mannequin. Hindi niya inaasahan na darating ito sa trabaho sa kumpanya ng ganoon gabi na ikinatakot ni Haejin kaya nagtago siya sa aparador. Bilang resulta nalaman niya na ang Most Korean magazine ay malapit nang itigil. Kung hindi ito lubhang epektibo ngayon naiintindihan niya kung bakit laging pinipilit ni Sungjoon ang lahat. Masyado siyang maingat pero sa huli nalaman pa rin niya. Nangako siya na hindi niya sasabihin ang tungkol dito kaya pinayagan niya lang itong umalis. Nang tingnan ng tanga na babae hindi siya natatakot na ibunyag niya ang lihim at hindi napansin ni Haejin na nahulog niya ang piraso ng puzzle sa harap ng pinto ng kwarto nito. Parang hindi alam ni Sungjoon. Nagpunta siya sa gym at nakasalubong si Hari na katatapos lang mag-training. Pero bigla siyang gustong maglaan ng mas maraming oras dito kaya nagsinungaling siya na kara-rating lang niya dahil hindi ito nagmamaneho ng kotse. Sa pagtatapos ng training session iniuwi siya ni Hari. Bago pumunta sa kanyang kwarto napansin ni Sungjoon na nahulog ang pilikmata ni Hari kaya maingat niya itong pinulot para sa kanya. Pinayuhan din niya itong gawin ang dati nilang ginagawa noong bata pa sila na mag-wish na ikinagulat at ikinabahala ni Hari. Pagbalik sa bahay bigla siyang nalungkot para kay Haejin. Ginamit ni Hari ang pagkakakilanlan ni Haejin para makasama ang kanyang first love. Kinabukasan magkasamang pumunta sina Haejin at Sungjoon sa trabaho. Ito pa rin ang pamilyar na kasabihan green light na Terra na pero sa pagkakataong ito napansin niya ang kanyang presensya. Pagdating niya sa kumpanya napansin ni Haejin na nahulog niya ang piraso ng puzzle malapit sa opisina ni Sungjoon. Dahil sa takot na baka makita niya kailangan niyang hanapin muna. Una gumapang siya sa sahig na ikinagulat ng kanyang mga kasamahan. Pero nakatapak na ito ng piraso ng puzzle para makapasok sa kanyang opisina. Agad na tinanggap ni Haejin ang delivery task. Pagkatapos ay nagkunwari siyang nahulog ang panulat para yumuko para pulutin yun aktual na sinusubukang kumuha ng piraso ng puzzle mula sa talampakan ng sapatos ni Sungjoon. Pero patuloy na gumagalaw ang paa nito hanggang sa yumuko ito para magulat si Haejin. Pinaalis niya ito, hindi siya lumabas hanggang tanghali. Sa oras na yun nahulog din ang isang piraso ng puzzle. Nang lumingon siya mabilis na niyakap siya ni Shin Hyuk at kinuha ang isang piraso ng puzzle. Nalaman na kanina pa narinig ni Shin Hyuk ang paglalarawan ni Haejin sa piraso sa cleaning lady at nung gabing bago niya aksidenteng narinig ang pagkakakilanlan ng first love ni Haejin kaya tinulungan niya itong itago. Pinasalamatan ni Sungjoon si Haejin sa pag-imbita kay Shin Hyuk na kumain ng barbecue. Pumayag pa siyang maging sister-brothers meet rolling sister. Habang si Hari ay nasa practice room na nag-aabang sa paglitaw ni Sungjoon hindi niya alam kung kailan siya nagsimulang bigyang pansin ito pero hindi ito dumating kaya kinailangan lang niyang umalis muna. Pumunta siya sa convenience store para bumili ng mga bagay at aksidente niyang nakasalubong si Shin Hyuk. Maliwanag na mayaman pero wala siyang sapat na pera para bayaran ng instant noodles kaya kinailangan ni Hari na magbayad bilang paumanhin sa nangyari noong isang araw. Itinuring niya itong walang tirahan. Nang tingnan ng walang pakialam na pagkain ni Shin Hyuk, pinuna ni Hari pero pagkatapos ay siya rin ang kumain ng noodles na tulad nito at nagkomento pa siya kung gaano ito kasarap. Sa oras na ito tumawag si Haejin. Nagkasundo silang maglakad pa uwi.
Akala nila ay magkakasabay silang tatlo pero nakabalik na si Shin Hyuk sa hotel bago lumitaw si Haejin. Balik sa normal na routine pero hindi na makapag-adjust si Hari. Hinahabol siya ng isang lalaki. Dati ganoong tao ang standard niya pero ngayon ang ganoong tao ay kinamumuhian ni Hari. Gusto lang niya ng simple at tapat na pag-ibig para magbahagi ng mga pagkain at magkwentuhan, hindi magarbo na party tulad ng sinabi ng lalaking ito. Nakita lang ang anino ni Sungjun sa daan. Lumabas si Hari ng kotse para habulin ito pero pagkatapos ay bigla niyang napansin na isa lang siyang impostor. Wala siyang karapatan na mahalin ito. Malungkot siyang pumunta kay Shin Hyuk. Tinanong niya kung paano makalimutan ng isang tao na hindi niya pag-aari. Pagkatapos ay hiniling niya na magpanggap itong kanyang fiancé at mag-propose sa kanya sa harap ng isa pang lalaki para malimutan siya ng lalaking ito. Pero nung gabing yun matagal silang naghintay pero hindi pa rin dumating si Sungjun dahil sa daan ay nakasalubong niya ang aksidente sa kotse. Umuulan pa rin na nagpasimula sa kanyang matakot at maalala ang kanyang ina. Nagpapanik siya at hindi makontrol ang kotse. Gusto lang ni Sungjun na lumabas ng kotse at tumakbo ng mabilis pero ang kanyang mga limbs ay lubos na walang magawa at nahulog sa kalsada. Si Haejin ay nakasakay sa bus sa malapit at lubhang nag-alala nang makita ito. Hindi niya pinansin ang panganib at tumakbo para kumuha ng kapote para kay Sungjun. Patuloy din niya itong kinaya. Tiningnan niya ang pangit na babae sa harap niya. Ang larawan ng kanyang first love ay lumitaw ng napakatotoo. Dinala niya ito sa bus stop sa tabi ng kalsada. Patuloy na pinaalis siya ni Sungjun pero kinailangan niyang tumawag ng taxi para ihatid ito pauwi bago siya makaramdam ng laya na umalis. Tinawagan ni Hari si Sungjun, nalaman niyang walang malay ito sa taxi. Ipinaliwanag niya ng maikli kay Shin Hyuk at agad na umalis. Si Hari sa pagkakaalala niya ay dumating at kumatok sa pinto ni Sungjun. Mahina nitong binuksan ang pinto at nahulog sa kanyang bisig. Si Hari ay isang mayamang ginang na laging pinaglilingkuran ng iba pero nagluluto ng lugaw para sa taong mahal niya. Lampahin pa rin siya. Mas alerto na si Sungjun sa oras na ito. Lumapit siya at tinanong si Hari na kasalubong niya ba siya? Dahil mayroon itong sasabihin. Bigla siyang ayaw magpaalam. Ginamit niya ang dahilan ng pagbabalik ng kanyang shirt. Tapos na siyang magluto ng lugaw pero nakatulog si Sungjun. Sa parehong oras tinawagan din ni Haejin si Shinok para humingi ng tulong. Humingi siya ng tulong dito na dalhin ang lugaw na dinala kay Sungjun para sa kanya. Bilang kapalit tatanggapin niya ang tatlong kahilingan nito ng walang kondisyon. Ang palitan ay may ganitong kalamangan kaya agad na sumang-ayon si Shin. Dinala niya ang lugaw sa hotel ni Sungjun pero nagkamali ng pagkakaintindi ang security guard. Siya raw ay isang escort boy. Pagdating niya sa pinto nakasalubong niya si Hari. Ipinaliwanag niyang may sakit ang kanyang kaibigan kaya iniwan niya ito. Hindi nag-isip ng matagal si Shinya. Pumunta siya sa kwarto ni Sungjun at ginamit ang room card mula nung isang araw para buksan ang pinto at nakita ang tumpok ng mga piraso ng puzzle sa garapon. Naintindihan din niya ang problema. Nang tingnan si Sungjun na walang malay inihayag ni Shin Hyuk ang tunay na pagkakakilanlan ni Haejin. Pagkatapos ay ibinuhos niya ang isang mangkok ng lugaw na puno ng suka na niluto ni Haejin at pinalitan ito ng lugaw na hiniling ni Haejin na dalhin niya. Naisip ni Shin Hyuk na umuwi pero nakita niyang sobrang taas ng lagnat ni Sungjun kaya kinailangan niyang manatili at alagaan ito. Kinabukasan ng umaga nagising si Sungjun at nakita ang isang lalaking lumitaw sa bahay at lubos na natakot. Sinabi ni Shin Hyuk na pinakiusapan siya ni Haejin na pumunta dito at alagaan si Sungjun. Hindi siya basta-basta pumasok at umalis siya ng nagmamadali kaya hindi niya nadala ang pamalit na damit kaya humiram siya ng damit panloob ni Sungjun pansamantala. Ibabalik niya agad. Nang marinig yun kinilabutan si Sungjun. Ibinigay niya rin kay Shin Hyuk ang damit panloob na yun. Pagkatapos ng ilang sandali nag-text siya kay Hari para pasalamatan si Hari sa lugaw. Nagkamali siya sa pag-akalang lugaw yun na niluto nito para sa kanya. Dahil sa ulan kasama si Sungjun nagkasakit si Haejin sa trabaho ngayon. Hindi maliit na bagay ang sipon. Bawat pagbahing niya ay nakakatakot sa kanyang mga katrabaho at si Sungjun naman ay nakatingin dito at labis na nakukonsensya. Sa huli dahil sa kanya kaya nagkasipon ito at kahapon ay pinasilungan niya ito mula sa ulan na nagparamdam sa kanya na parang kasama niya muli ang kanyang first love. Dali-dali siyang pumunta sa batika para bumili ng gamot sa sipon at pagkatapos ay bumalik sa kumpanya para pumunta sa desk ni Haejin. Pero pagkakita pa lang niya sa may dumadaan mabilis niyang itinago ang gamot. Pagkatapos ay pumunta sa ibang lugar. Iginiit niyang panatilihin ang imahe ng hindi malapitang Deputy Editor-in-Chief. Sa oras na magdesisyon siyang bigyan ng gamot si Haejin may nakagawa na nito. Hindi nag-atubili si Shinya na maglagay ng fever-reducing patch kay Haejin. Binigyan din niya ito ng cute na cat mask. Hindi mabigyan ni Sungjun ng gamot si Haejin kaya nagalit siya at sinisi ito sa hindi pagbibigay ng report sa kanya. Pagkatapos ay galit niyang itinapon ang bag ng gamot.
Sa tanghali niyaya ni Sungjun si Haejin na kumain para pasalamatan siya sa lugaw pero umulan muli. Iyon ang dahilan kung bakit niya natuklasan na hindi siya natatakot sa ulan tulad ng kanyang first love. Sa kabaligtaran talagang gusto niya ito dahil noong bata pa siya nakalaro ni Hari ang kanyang ina sa ulan. Napansin ni Hari na may kakaiba at mabilis na ipinaliwanag lahat ay nagbabago. Pagbalik sa opisina oras na para umuwi. Tulad ng dati iniwan ng lahat ang lahat ng trabaho kay Haejin at sanay na siyang binubuli kaya ginawa niya ang lahat ng trabaho. Dahil may sipon siya at kinailangan niyang uminom ng gamot na ibinigay ni Shinya hindi niya mabuksan ang kanyang mga mata kaya nakatulog siya. Nasaksihan ni Sungjun ng eksenang yun at bigla siyang tumakbo para tulungan ito. Nag-alala siya at pinatay ang tawag para hindi maistorbo ang tulog ni Haejin. May isang kasamahan sa kumpanya na hindi pa bumabalik at nakasuot ng maskara para takutin ang iba. Natakot si Sungjun at umupo sa lap ni Haejin. Nang mapansin niya ito awkward niyang ipinaliwanag at umalis. Siya mismo ay hindi maintindihan ang kanyang ekspresyon kanina. Hindi lang yun sinundan din ni Sungjun si Haejin pauwi. Hindi siya makapahinga nang makita niya itong inaantok. Nang makita niyang sumakay ito ng bus sumakay din siya sa susunod na bus at umupo sa tabi nito. Tahimik niyang hinayaan si Haejin na sumandal sa kanyang balikat para matulog pero may dignidad pa rin kaya gumamit siya ng pahayagan para takpan ang kanyang mukha para hindi siya nito makilala. Habang naghihintay na bumaba si Haejin palihim niya itong tiningnan ng kaunti. Sa totoo lang mula nang umulan at tinulungan ni Haejin unti-unti niyang napansin na pamilyar si Haejin at unti-unti siyang nagkakaroon ng damdamin para sa kanya. Habang kasama si Hari labis siyang nakaramdam ng kakaiba pero nahulog na ang loob niya sa kanya. Nung gabing yun narinig niya si Haejin na nagsasabi na kung hindi makakaabot sa nangungunang posisyon ang Most Korea Magazine sa loob ng 2 buwan bubuwagin ang magazine team. Dahil doon bumalik din si Sungjun sa Amerika. Labis na nalungkot si Hari. Nagpunta siya kay Shin Woo para magkwento. Hindi pa rin niya alam na ang lalaking mahal niya ay si Sungjun kaya masigasig siyang pinayuhan. Pag-ibig hindi niya kasalanan kaya magpakabaliw lang siya isang beses para makuha ang pag-ibig ng kanyang buhay. Dahil sa kanyang paghihikayat nagpa siya si Hari na sa natitirang 2 buwan kailangan niyang manalo sa pag-ibig para sa sarili niya. Sa bahay aksidente niyang nakita ang isang nawawalang piraso ng puzzle sa desk ng kanyang best friend. Naalala niya ang kwento ng jigsaw puzzle na minsan ang ikinwento ni Sungjun. Parang may naisip na makasariling plano si Hari para sa sarili niya. Pero nagsisimula ng paboran ni Sungjun si Haejin. Sa meeting bigla niya itong tinitigan nang hindi niya namamalayan. Pero dito biglang nagbago ang kwento. Ipinakita ni Hari sa kanya ang nawawalang piraso ng puzzle. Kinilala pa niya ang kanyang sarili pinanatili niya ito sa loob ng mga dekada. Marahil ang tadhana sa pagitan nilang dalawa ay umiiral pa rin. Nang tingnan ang litrato na wala ng salita si Sungjun, mahirap sabihin ang kanyang damdamin para kay Hari. Pero mahal siya ni Hari. Sa gabi nag-date sila, aksidente siyang nakita ng kanyang stepmother na gumagamit siya ng peking pangalan sa banyo. Binalaan siya ng kanyang stepmother tungkol dito. Para protektahan ang kanyang pag-ibig unang beses na nagpakumbaba si Hari nakiusap sa kanyang stepmother na itago ang lihim para sa kanya. Ito ang lalong nagpakagaling sa kanyang stepmother. Kaya direktang binati ng kanyang stepmother si Sungjun. Kahit hindi niya ipinakilala ang kanyang pagkakakilanlan nito ay nagpakatakot din kay Hari. Labis na nalungkot si Hari. Gusto lang niyang magkaroon ng pag-ibig pero masyadong mahirap itago ang lahat. Nung gabing yun niyakap niya ang kanyang unan at pumasok sa kwarto ni Haejin na gustong matulog ng magkasama. Labis siyang nalungkot para kay Haejin pero hinahangad din niya ang kaligayahan para sa sarili niya. Gusto niyang magkaroon ng 2 buwan na relasyon sa pag-ibig kay Sungjun at pagkatapos ay hayaan siyang bumalik sa Amerika. Pagkatapos ay patuloy siyang maging malapit na kaibigan ni Haejin. At sa puso ni Sungjun ngayon pakiramdam niya ay walang laman na parang isang collage pero iniisip niya na kakaiba lang ang kanyang damdamin para kay Haejin at si Hari ang kanyang first love. Itinapon niya ang sibuyas sa basurahan. Kinabukasan nang pumunta siya sa trabaho bumalik siya sa kanyang malamig na pag-uugali sa lahat. Ngayon may business trip ang kanilang magazine pero biglang naging abala si reporter Cha kaya inatasan niya ang trabahong ito kay Haejin. Akala ni Hano na si Junwoo ay isang mayamang binata kaya sinubukan niyang lapitan ito. Una niyang hinayla si Junwoo sa sarili niyang kotse kaya kinailangan ni Haejin na makasama si Sungjun sa kotse. Sinubukan ni Haejin na kausapin si Sungjun pero malamig ang mukha nito. Nagsalita siya ng may galit na boses at sinabi sa kanya na tumahimik at umupo ng tahimik. Ito ang nagpakahiya sa kanya. Sa wakas ay dumating na sila abala ang dalawa kaya sina Sungjun at Haejin lang ang nagkasama sa business trip. Pumunta sa restaurant. Umorder si Sungjun ng 2 pinakamahal na pagkain. Sinusubukan ni Haejin na balansya na mahal ang presyo ng kanin pero pinapanatili pa rin ito ang isang mapanghamak na saloobin sinabing manahimik na lang siya at kumain dahil babayaran niya.
Pero hindi niya alam na naiwan niya ang kanyang wallet sa kumpanya. Casual siyang nakasuot ng bikini-shaped apron na ibinigay ng may-ari na pinipigilan ni Haejin ang kanyang tawa. Habang kumakain ng magbayad lang siya napansin na nakalimutan niyang dalhin ang kanyang wallet. Kanina lang ay tinaasa niya ng boses si Haejin. Ngayon kailangan niyang humingi ng pera sa kanya. Pero mahirap si Haejin. Maraming beses na ginamit ng landlady ang kanyang card at kulang pa rin ng 40,000 won sa pera ng karne. Ginamit ni Songjun ng kanyang high-end na silk scarf bilang collateral pero hindi inalintana ng may-ari kung ito ay nasa French o American collection. Kailangan lang niya ng 40,000 won cash. Tinawagan ni Songjun si Hanho, tinanong kung nandoon na ba siya pero sinabi niyang naligaw siya. Sa totoo lang gusto niyang gumawa ng mga espesyal na sandali kay Junwoo sa biyaheng ito. Siguradong makukuha niya ang mayamang binata. Pero hindi niya alam na ito ay isang peking young master. Tinawagan ni Haejin si Hari pero hindi ito sumagot. Tinawagan muli ni Haejin si Shin Hyuk at sumagot si reporter Cha. Pero pinayagan ni Haejin ang boss na ipaliwanag ang sitwasyon. Hindi inaasahan na nagkamali ng pagkakaintindi si reporter Cha na isang scam yun at tumangging magpadala ng pera. Nagalit ang boss at hinasa ang kanyang kutsilyo. Nalaman ng dalawang tao na wala silang pera para magbayad kaya nagtrabaho sila para sa kanya sa loob ng isang araw. Kaya mula sa isang gwapong deputy editor-in-chief ngayon kailangan ni Songjun na magsuot ng lila na pantalon at isang malinis na asul na shirt para linisin ang dumi ng baka. Habang nagtatrabaho aksidente silang nagkabanggaan at nahulog sa dumi. Gustong-gusto nang umalis ni Songjun pero hindi siya pinayagan ng mga matatalim na mata ng ginang. Kaya buong araw siyang nagtrabaho ng husto kasama si Haejin na parang tunay na magsasaka. Sa wakas natapos na nila ang kanilang trabaho. Nahiga sila sa tabla para magpahinga. Napakaganda ng langit ngayon o marahil dahil sa pagod na trabaho kaya napagtanto na makabuluhan ang buhay. Biglang napansin ni Haejin na nawala ang kanyang employee card. Kanina aksidente niya itong nahulog sa ilalim ng tumpok ng dumi nang hindi niya alam. Sinabi ni Songjun na gagawa siya ng isa pa pero para kay Haejin napakakabuluhan ng unang employee card na ginawa niya sa magazine. Tumakbo siya sa kamalig para subukang hanapin muli pero hindi niya nakita. Pero hindi inaasahan hawak ni Songjun ang card sa harap ng kanyang mukha nakatingin sa kanya ng may pag-aalala. Hindi niya ito matiis. Mas higit pa yun sa takot niya sa dumi. Siguro yun ang dahilan kung bakit siya nagboluntaryo na hanapin siya. Mula sa mga salita ng may-ari nalaman lang ni Haejin na ang galit na boss na kinamumuhian niya ay nagpakasakit ng husto para sa kanya. Kaya sa daan pauwi nagkwento siya at sinabi sa kanya ang dahilan kung bakit niya pinapahalagahan ang card na ito. Dahil ito ang unang card na nakasulat ang kanyang pangalan bilang opisyal na empleyado ng isang malaking kumpanya. Para sa kanya wala yun pero para sa kanya isang achievement yun. Sinabi rin niya sa kanya na ang bagay na may espesyal na kahulugan sa kanya ay ang collage na aksidente niyang nasira. Para sa iba isang puzzle na may nawawalang huling piraso pero para sa kanya isang alaala na mas mahalaga kaysa ginto. Lubos na ikinatuwa ito ni Haejin. Pero pagkatapos itinaas niya ang kanyang kamay para humingi ng kompensasyon na lubos na ikinagulat niya. Ang misyong ito ay tatagal ng 2 araw at 1 gabi para pumili ng lokasyon para sa solo travel theme sa kumpanya. Tinawagan ni Shinya si Junwoo para malaman na nawawala sila ni Hanho kaya magkasama sina Haejin at Songjun. Hindi niya maisip ang eksena ng dalawa na naglalambingan. Tinawagan ni Hari sina Songjun at Haejin at nalaman ang tungkol dito. Bigla siyang nakaramdam ng selos at pag-aalala. Sa sandaling ito pinag-uusapan nina Haejin at Songjun kung paano pumili ng direksyon at kung ano ang nararamdaman nila sa paglalakbay mag-isa. Hindi inaasahan eksakto niyang nasabi ang nararamdaman nito nang naglalakbay mag-isa na kalungkutan at kagustuhang sumulat ng liham sa isang mahalagang tao. Ito ang nagpakwento kay Songjun tungkol sa oras na mag-isa siya sa Amerika. Kahit na binubuli siya na natili siyang matatag dahil mayroon siyang liham ng suporta mula sa kanyang kaibigan sa Korea. Pero pagkatapos isang araw hindi na niya natanggap ang kanyang liham. Matagal siyang nalungkot. Narinig ni Haejin yun at nanatiling tahimik. Mahirap sabihin. Hindi na siya nagsalita tungkol dito kundi tumakbo para maglaro sa tabing dagat. Maliwanag na gustong kumuha ng litrato ni Songjun pero nang matuklasan siya nahiya siyang tumalikod. Pagkatapos ay palihim niya itong pinanood mula sa malayo. Nang magkasama silang dalawa na kumakain hindi alam ni Songjun kung kailan siya unti-unting naging bukas sa babaeng ito na kanyang hinahamak. Alam niya ang wooden puzzle at ang melody na sila lang at ang kanyang first love ang nakakaalam. Patuloy na nag-uusap ng maayos ang dalawa. Para silang dalawang soulmate na nagkakilala lang muli pagkatapos ng matagal na paghihiwalay. Hindi niya napansin hanggang gabi na marahang pinayuhan ng staff na sarado na ang tindahan kaya ang dalawa ay makakauwi na. Pagkatapos ng kwento na ito na tumagal ng 1 dekada mas iginalang ni Songjun si Haejin. Hindi rin niya maisip na malaya niyang masasabi dito ang sakit ng nakaraan ang kwento na hindi niya kailanman nasabi kay Hari na inaakala pa rin niyang kanyang first love.
Masaya si Sungjun na nalaman na hindi nawala ang kanyang kaibigan ang mataba niyang kaibigan. Ngayon ay sinusubukan lang niyang makayanan ang pagiging independent. Nang isipin nito biglang gustong sabihin ni Haejin kay Sungjun ang kanyang tunay na pagkakakilanlan. Gusto niyang ibahagi ang kalungkutan dito hindi mag-atubiling samahan nito para malaman nito na hindi ito nag-iisa sa mundong ito. Pero nang akmang sasabihin na niya biglang lumitaw si Shin Hyuk. Natatakot itong baka may mangyari sa kanilang dalawa na mag-isa kaya mawawala niya si Haejin. Kaya dinala niya ang kanyang backpack para magsilbing third wheel para magambala sila. Kinamumuhian ni Sungjun si Shin Hyuk kaya agad siyang umalis. Pero nang marinig niyang niyaya ni Shin Hyuk si Haejin na uminom hindi na siya bumalik. Iginiit niyang sumama sa kanila. Sa drinking table patuloy na nag-uusap si Shinya tungkol sa damit panloob. Nagmadali si Shin Hyuk umalis ngayon kaya nakalimutan niyang dalhin ang damit panloob kaya patuloy siyang humiram ng kay Sungjun na lubos na ikinabigla ni Sungjun at hindi maiwasang tumawa ni Haejin. Pero sa hindi malamang dahilan laging sinasadya ni Shin Hyuk na maging intimate kay Haejin para galitin si Sungjun. Kahit galit siya kailangan ni Sungjun na magkunwaring kalmado at walang magawa. Nang ihulog ni Shin Hyuk ang isang peking gagamba sa kamay ni Haejin na nagpasigaw sa kanya hindi na ito natiis ni Sungjun. Hinampas ni Sungjun si Shin Hyuk sa ulo na ikinahilo nito. Pero dahil uminom siya ng beer bahagyang nagising si Sungjun at pagkatapos ay nahimatay na ikinabuhat ni na Shin Hyuk at Haejin sa kanya pabalik sa kwarto muli. Habang pinapanood niya si Sungjun pumasok si Shin Hyuk. Natuklasan niya na palihim na kumuha ng litrato si Sungjun kay Haejin. Kaya naiinis siya at kinailangan niyang magjagang para maibsan ang kanyang mood. Sa pagtatapos ng business trip bumalik siya sa kumpanya. Mas naging palakaibigan si Sungjun sa lahat at binati pa niya ang kanyang mga kasamahan. Ito ang nagparamdam sa lahat na hindi pamilyar. Sa kabaligtaran kinamumuhian ito ng husto ni Shin Hyuk. Nung gabing yun nang lumabas sila para kumain sinabi ni Haejin kay Shin Hyuk na balak niyang ibunyag ang kanyang pagkakakilanlan kay Sungjun na nagpakaba at nagpalungkot sa kanya ng kaunti. Pagkatapos ay hinayaan niya itong sabihin sa kanya ang larawan ng kanyang nawawalang tuta. Nakita niya ito bilang isang kapatid. Ngayon nakikita rin niya si Haejin ng ganoon pero hindi isang kapatid kundi isang tuta. Ipinahayag din ni Shin Hyuk na laging sinasabi niya rito na gusto niya ito. Gusto niya ang tapat lampa pero mabait na tao nito. Ito ang nagpalito kay Haejin at inakala niyang nagbibiro ito. Kung mas malakas ang sigaw nito gusto kita mas gusto niyang tumakbo. Sa parehong oras si Sungjun ay naglalakad din kasama si Hari. Malungkot siyang nagtanong dito kung hindi siya ang kanyang best friend noong bata pa magpapatuloy ba siyang kasama siya ng ganito. Ito ang nagpatulala kay Sungjun. Kung hindi siya malapit na kaibigan hindi siya magiging malapit kay Hari. Bago pa siya makasagot lumingon siya at hinalikan siya sa labi para ipahayag ang kanyang damdamin. Ang eksenang ito ay aksidenteng nakita ni Shin Hyuk. Sa sandaling ito nalaman niya na ang taong hindi naglakas loob na mahalin ni Hari ay si Sungjun. Hindi niya pinayagan si Haejin na lumingon kundi mahigpit siyang niyakap. Kung naglakas loob si Hari na humanap ng pag-ibig susubukan din niyang kumapit sa damdaming ito. Para kay Sungjun hindi siya agad sumagot sa kanyang kumpisal kundi dinala niya ito sa lugar kung saan sila dating nag-drawing ng kanilang sarili. Malinaw na nagpakita ng kalungkutan si Hari. Ayaw niyang banggitin muli ni Sungjun ang magandang nakaraan na yun dahil sa nakaraan na yun hindi niya kilala na ang first love ay hindi siya. Walang sinabi si Sungjun. Nag-drawing siya ng larawan ng kasalukuyang Hari. Sinabi niyang hindi na siya magsasalita tungkol sa nakaraan ngayon kasalukuyan na lang okay. Masayang gumuhit si Hari ng hugis puso. Gusto talaga niya ng pag-ibig kay Sungjun. Sinabi niya sa kanyang sarili na sa loob lang siya ng 2 buwan kasama nito. Pagkatapos ay sasabihin niya kay Haejin ang lahat. Mahal niya si Sungjun pero mas mahalaga ang pagkakaibigan niya kay Haejin kaya hindi niya kayang mawala ang kaibigan na yon. Si Haejin pagkatapos malaman na may isang lalaki na nagpapahinga sa kanyang best friend buong puso niyang sinuportahan ang kanyang best friend na lalong nagpakaba at nagpahirap kay Hari. Nang tinawagan niya si Sungjun para manood ng sine nung gabing yun nakita niyang pumasok si Haejin. Mabilis niyang pinatay ang phone at natatakot na baka marinig ni Sungjun ang boses ni Haejin. Sa kabilang banda laging gustong sabihin ni Shin Hyuk kay Sungjun na si Haejin ang kanyang first love at sinabi niya kay Haejin na ang 2 taong itinuturing niyang malapit na kaibigan ay niloko siya. Pero hindi niya mabuksan ang kanyang bibig para magsalita. Ayaw niyang mawala si Haejin. Kaya nang masira ang kanyang sapatos dinala niya ito pauwi. Sa daan tinanong niya kung gusto niyang ibunyag ang kanyang pagkakakilanlan kay Sungjun para mahanap muli ang kanyang lumang kaibigan o magpatuloy sa kanyang first love. Hindi rin alam ni Haejin ito. Habang nag-aalangan siya nakita ang eksenang ito ni Sungjun na nasa daan. Patuloy siyang nakatingin kaya bumangga siya sa kotse sa harap niya. Sa anumang oras ano ang kanyang damdamin ngayon? Sino ang mahal niya? Hindi talaga alam ni Sungjun. May damdamin siya para kay Haejin pero iniisip na si Hari ang kanyang first love ang nagpoprotekta sa kanya sa buhay.
Ang mga taon ng pagkabata ay nagpahirap sa kanya. Huling beses na nalate siya dahil sa aksidente sa kotse kaya hindi siya nakapanood ng sine kasama niya. Sa pagkakataong ito espesyal siyang naghanap ng sinehan na nagpakita pa rin ng huling pelikula para bumawi sa kanya. Pero sa proseso rin hindi siya masaya. Sa kabaligtaran nang huminto siya sa red light at narinig niyang sinabi ni Haejin green light na tara na. Biglang nagulo ang puso niya at tumakbo para pigilan siya. Ang ideya na siya ang kanyang first love mula sa nakaraan ay laging lumilitaw sa kanyang isip. Ngayon din ang araw na balak ni Haejin na ibunyag ang kanyang tunay na pagkakakilanlan kay Sungjun. Pero napilitan siya ng headquarters sa US na iligtas ang productivity ng Most Magazine. Kaya naging mas mainit ang ulo niya kaysa dati. Aksidenteng nasuot ng costume conservator ang alahas at nahawakan ang disenyo na nagpasigaw sa kanya ng baliw dahil natatakot siyang punitin ng alahas ang palda. Pinaalis niya ito, humingi siya ng kapalit. Iba ang nagbantay dito. Ang taong in charge ay inatasan ng trabahong ito kay Haejin. Espesyal na sinabi din ng manager sa kanya na ito ay isang partikular na mahalagang disenyo para sa paparating na pagdiriwang. Pero sa oras na ito hiniling ng kanyang kasamahang si Haejin na tulungan siyang kunin ang mga susi ng kotse. Naramdaman ni Haejin na awkward pero iniwan pa rin niya ang kanyang damit doon at umalis. Hanggang sa magsuot ang modelo ng damit may problema. Galit na galit si Sungjun kaya sinipa niya si Haejin. Umiiyak si Haejin. Balak niyang bawiin ang kanyang best friend ngayon pero ngayon hindi na niya magagawa. Nang umalis si Haejin isang babae ang umiyak at inamin na dahil hindi niya mapigilan ang sarili na gustong subukan ng isang bagong damit kaya ito na punit hindi kasalanan ni Haejin. Nagbuntong hininga si Sungjun at ayaw nang sumigaw. Lahat mula sa pag-ibig hanggang sa trabaho ay labis na nagpahirap sa kanya. Kahit nang tinawagan siya ni Hari hindi niya pinansin ang phone. Sa totoo lang bago yun pumunta si Shin Hyuk kay Hari para sabihin sa kanya na sasabihin ni Haejin ang totoo kay Sungjun. Sa oras na yun mawawalan siya ng kaibigan at kasintahan. Kaya ngayon mas mabuti na aminin niya ang lahat kay Sungjun muna. Kaya ngayong gabi patuloy na tinawagan ni Hari si Sungjun ng ganoon. Balak niyang sabihin sa kanya mismo pero hindi siya makontak. Tinawagan ni Hari si Haejin. Malungkot na sinabi ni Haejin na sinigawan siya ng kanyang first love sinampal ang mukha niya at sinabihan siyang umalis. Ayaw na niya itong makita. Kaya sinabi ni Hari kay Haejin na nandoon siya at dadating siya agad. Nang dumating si Haejin makakayanan lang ni Hari na umiyak-yakapin ang kanyang best friend nang humihingi ng paumanhin. Nalaman na sinipa si Haejin kaya pumunta si Shin Hyuk sa kanyang bahay at niyaya siyang magtrabaho bilang kanyang assistant sa loob ng isang araw at sumama sa kanya para kumuha ng mga larawan ng landscape para gamitin bilang material sa pagsusulat. Akala niya ay tatanggi siya pero agad niyang ikinabat ang katotohanan na nangako siyang tutuparin ang kanyang 3 kahilingan kasama ang isang malaking sweldo. Kaya agad na umalis si Haejin. Buong araw sinabi niyang magtatrabaho siya pero nag-enjoy siya kasama si Shin Hyuk. Walang pressure si Haejin at hindi sinisita pero hindi niya ito kayang mahalin. Nang pumunta sa trabaho ipinakita ni Shin Hyuk kay Sungjun ang mga ideya ni Haejin sa disenyo. Ang kanyang simple pero malikhain na pag-iisip lang ang makakapagpasaya dito. Pero pinapaalis niya siya. Siya ay orihinal na isang makatuwirang tao pero bakit siya nawala ng pasensya nang harapin si Haejin ng ganoon? Tinanong ni Shin Hyuk kung gusto niya ito. Walang masabi si Sungjun ng ilang sandali. Pagkatapos ay tinanong niya si Sungjun pabalik kay Shin Hyuk, ikaw ano? Walang pag-aalinlangan na sinabi ni Shin Hu na gusto ko si Haejin. Pagkatapos ay sinabi ni Shin Hu kay Sungjun na humingi ng tawad at imbitahan si Haejin na bumalik sa kumpanya para magtrabaho. Nung gabi dinala ni Sungjun ang ideya ni Haejin at hinintay siya sa bus stop. Pero hindi niya pinayagan na makita siya nito. Palihim niya itong sinundan pa uwi balak tawagan siya pero isang maliit na tunog lang ang nagpakatakot sa kanya. Nagtago siya sa isang sulok pero masyado siyang matagal nagtago at masakit na ang mga binti niya kaya aksidente siyang nahulog sa slide. Huminto siya mismo sa harap ni Haejin kaya kinailangan niyang umupo at seryosong makipag-usap sa kanya. Pinuri niya ang bago at bukas na ideya nito at hiniling na bumalik sa kumpanya. Pero agad siyang tumanggi. Pinayagan niya itong gamitin ang kanyang mga ideya pero hindi siya makakabalik sa trabaho dahil hindi sa kanya ang kapaligiran na iyon. Bukod pa rito ang pagtatrabaho kasama niya ay nagpakaramdam sa kanya ng discomfort. Pero ang tunay na dahilan kung bakit matapang na tinanggihan ni Haejin ang trabaho ay dahil ipinakilala siya ng kanyang dating department head sa isa pang trabaho. Pero kinabukasan ng umaga walang tumawag para sabihin sa kanya na pumasok sa trabaho kaya tinawagan ni Haejin ang department head para magtanong. Pagkatapos ay nalaman niyang kinansela ang kanyang posisyon. Gusto lang niyang umiyak. Kahapon lang ay tinanggihan niya si Sungjun. Ngayon sinipa siya palabas ng posisyon na inaplayan niya. Naubusan ng bigas sa bahay. Nagkaproblema rin ang printing factory ng kanyang ama kaya hindi na siya makakabalik sa bahay ng kanyang mga magulang.
Habang malungkot si Haejin, sinabi ng communications manager na nagbago ang isip ng third party tungkol sa pagtanggap sa kanya na magtrabaho. Sa parehong oras nagpadala din si Sungjoon ng litrato ng sibuyas na umiiyak na humihingi kay Haejin na alagaan ito na nagpatawa sa kanya. Parang gumawa na siya ng desisyon para sa sarili niya. Pagkatapos ng ilang sandali wala na si Haejin sa Most Magazine. Ang mga gawaing bahay ay nagpagulo at nagpakasira sa lahat. Akala niya ay walang sisigat sa telepono pero isang pamilyar na boses ang tumunog, "Hello, ako si Haejin." Pero bumalik siya na may ganap na magkaibang hitsura, mas maganda at kaakit-akit na ikinagulat ng lahat. Para magkaroon ng perpektong hitsura tulad ng kanya ngayon ay kinailangan ni Haejin na gumastos ng malaking halaga ng pera para ayusin ang kanyang buhok. Bumili din siya ng mga damit at pampaganda na tutong mag-makeup. Muling nakita ng mga kasamahan si Haejin at masayang niyakap siya. Ngayon na nakabalik na siya, ang bagong hitsura ni Haejin ay pinuri pa ng editor-in-chief maliban kay Shin Hyuk. Naramdaman niyang ang dating Haejin ang pinakamaganda. Nang umupo sila para mag-usap, napansin niya na ang dahilan kung bakit siya bumalik sa kumpanya ay para magtrabaho ng husto para kumita ng pera. Gusto niyang mangolekta ng pera para bilhin ng kanyang ama ng bagong printer, ang printing factory, para mapabuti rin ang kanyang buhay. Bukod pa rito, hindi niya binanggit ang pagbubunyag ng kanyang pagkakakilanlan kay Sungjoon. Sa idea meeting, matapang niyang sinabi ang kanyang mga saloobin. Sa halip na magkaroon ng mga sikat na modelo na magsuot ng mga magagarang at extravagant na damit, ibaling ang spotlight sa mga ordinaryong tao na tahimik na naglilingkod tulad ng mga empleyado at logistics department, dahil sila rin ang mga pangunahing karakter na nararapat na sumikat. Pagkarinig ng ideyang ito, lahat ay masigasig na tumugon at iyon ang gusto ni Sungjoon. Sa wakas, pagkatapos ng maraming meeting, tinapos niya ang ideya ni Haejin. Lahat ng ordinaryong tao ay nararapat na maging mga maliwanag na pangunahing karakter ng kanilang buhay. Sa pagtatapos ng meeting, ibinalik ni Sungjoon ang notebook at lumang employee card kay Haejin. Umaasa siyang mananatili itong kasama niya at ng kumpanya ng matagal. Balik kay Hari, dahil kinailangan niyang itago ang kanyang damdamin at ang totoo tungkol sa kanyang sarili, nagkaroon siya ng matinding pananakit ng tiyan. Nahimatay siya sa convenience store. Pero sa kabutihang palad, dinala siya ni Shin Hyuk sa ospital. Natuklasan ng doktor na ang sanhi ng sakit ay dahil hindi siya nakakain ng maayos at nakakatulog ng maayos dahil sa pressure. Nang marinig ito, naintindihan din ni Shin Hyuk ang problema. Matyaga siyang naghintay na magising si Hari para magkwento sa kanya. Umiyak si Hari at sinabi na si Sungjoon din ang kanyang first love dahil siya ang unang tao na nagpatibok ng kanyang puso at talagang pinapansin siya, hindi dahil sa kanyang hitsura. Sinabihan ni Shin Hyuk si Hari na kumalma. Iyon ay dahil akala ni Sungjoon na si Hari ang kanyang first love, na si Haejin ang kanyang best friend at si Sungjoon ang kanyang first love. Paano makakaabala si Hari sa kanila? Pero lahat ay naghahangad ng kaligayahan, lalo na para sa isang babae na kulang sa tapat na damdamin tulad ni Hari. Bumalik siya sa bahay para matulog para makalimutan ang lahat. Nang magising siya, nakita niya si Haejin na nagluluto para sa kanya. Naalala niya noong nakaraan nang makita ng kanyang stepmother na may sakit siya, binatulang ng nanay na ito ang isang tseke at umalis. Walang sino man ang tunay na nagmamalasakit sa kanya tulad ni Haejin, pero niloko niya si Haejin. Niyakap lang ni Hari si Haejin. Tahimik niyang pinakiusapan ng sarili na hayaan siyang makaramdam ng kaligayahan kay Sungjoon sa loob lang ng 2 buwan. Sa panahong ito, masigasig ding nililigawan ni Shinya si Haejin. Nalaman niyang napakaganda ng bag na naglalaman ng kanyang employee card, pero ito ay ibinigay ni Sungjoon bilang welcome gift para salubungin siya pabalik sa trabaho. Kaya nung gabing yun, nagdala din siya ng malaking gift box at sinundan si Haejin. Malakas din niyang sinabi na ito ang kanyang welcome gift na ikinahiya niya. Ikinumpara niya ang packaging ng kanyang employee card sa kanyang bag. Mas malaki yun at itinuturing na tapat na damdamin. Naintindihan ni Haejin pero ayaw niyang tanggapin. Kaya agad na ibinigay ni Shin Hyuk ito sa aso na dumadaan na ikinahiya niya at kinailangan niyang kunin. Sa wakas ay dumating na ang unang malaking event ng Most Magazine. Nang araw na yun, maraming sikat na aktor at modelo ang dumalo, pero hindi pa rin dumating si Sungjoon. Nang pangunahan ni Haejin ang host, napansin niyang umuulan ng malakas sa labas kaya late ito. Nang marinig ito, labis siyang nag-alala para kay Sungjoon. Nagsimula ang seremonya. Ipinakita ng MC ang abalang larawan ng mga staff ng magazine para pasalamatan sila sa kanilang mga pagsisikap sa seremonya ngayon. Pero ang katapusan ng opening na ito ay ang English speech ni Sungjoon, pero hindi pa rin siya dumating. Nang mag-alala ang lahat, lumitaw ang editor at chief. Ginalaw niya ang entablado sa kanyang kakaibang boses at dinala ang kanyang sariling estilo sa show program. Ang layunin ay bumili ng mas maraming oras para kay Sungjoon. Hindi siya marunong mag-English kaya sinabi niya sa staff na magpatakbo ng English subtitles. Napakahusay ng speech ng editor-in-chief. Tulad siya ni Sungjoon, pinapahalagahan ang mga pagsisikap ng staff sa ilalim ng kanyang pamumuno.
Samantala nalampasan ni Sungjun ang kanyang takot sa ulan at tumakbo sa lugar sa tamang oras. Nang makita na ang speech ng editor at chief ay nakatanggap ng maraming masigasig na tugon mula sa manunood ay nagpakalma din sa kanya. Tinapos ng editor-in-chief ang kanyang mahusay na speech. Lumabas siya para salubungin si Sungjun. Paulit-ulit siyang humingi ng tawad nang hindi na makapagdepensa pa. Nang makita siyang ganoon kaya hindi na siya nagtanong pa at umalis. Si Haejin lang ang nakaintindi ng paghihirap ni Sungjun pero hindi niya alam kung anong posisyon ang dapat niyang gamitin para aliwin ito. Manahimik lang siya at umupo doon kasama siya. Si Haejin ay karaniwang banayad pero ngayon sa harap ng masasamang salita ni Sungjun mula sa kanyang mga kasamahan galit siyang tumayo at sinite sila. Lumitaw si Sungjun. Narinig niya ang lahat pero ayaw niyang magdulot ng gulo si Haejin sa lahat kaya sinabihan niya itong pumunta sa isang sulok at tumawa at pinasalamatan siya sa pagiging nasa tabi niya. Sa magazine gustong bigyan ni reporter Cha si Haejin ng pagkakataong sumulat ng isang artikulo tungkol sa fairy tale topic na pinag-iisipan niya para makapag-upgrade siya ng sarili at magkaroon ng mas matibay na pundasyon sa kumpanya. Pero pinapawalang saysay ni Haejin ang kanyang mga kakayahan kaya tumanggi siya. Nang malaman ni Sungjun ang tungkol dito nung gabing yun sinundan niya si Haejin sa bus stop. Ipinakita niya sa kanya ang larawan ng Diyos ng pagkakataon. Pinayuhan niya siya na dumating na ang pagkakataon pero kung hindi niya ito kinuha mawawala ito. Pagkatapos ay magiging huli na para magsisi. Sa buhay kailangan mong hamanin ang iyong sarili para makita kung gaano ka kahusay. Nang marinig ang mga salitang ito ng paghihikayat mula sa kanya kinabukasan ng umaga kusa na nagbukas ng bibig si Haejin kay reporter Cha. Humingi si Haejin ng isa pang pagkakataon kay reporter Cha na sumulat ng pahayagan. Determinadong subukan niya ang kanyang talento. Samantala ang relasyon ni Hari at Shin Hyuk ay lalo ring bumubuti. Lumalala ang kanyang kondisyon kaya niyaya niya itong maglakad-lakad. Hindi inaasahan nagpakaramdam ito ng kakaibang sariwang pakiramdam, isang pakiramdam na hindi pa niya kailanman naramdaman. Pagkatapos ng biyaheng ito naisip ni Hari ang lahat nagpasya siyang bumalik sa pagkakakilanlan na hindi niya pag-aari at tapat na sabihin ang lahat kay Sungjun. Kaya nag-ayos siya na makipagkita dito nung gabing yun. Pero samantala may nangyari kay Haejin. Dahil ito ang kanyang unang beses na sumulat ng pahayagan kaya kinailangan niyang lumabas para mangolekta ng 14 na aktwal na datos. Pinahiram ni reporter Cha sa kanya ang kanyang kotse pero pagkatapos ay nalaman ng buong kwarto na nagkamali si Haejin sa pagkuha ng susi ng kotse ng ibang kasamahan at sira ang kotseng iyon hindi makatakbo ng malayo. Nag-aalala na sinubukan ni Shin Hyuk na tumawag pero hindi siya pinansin. Tumawag din si reporter Cha para sabihin sa deputy editor ang balita. Naghihintay si Sungjun kay Hari nang matanggap niya ang balita na lubos siyang nag-alala kasama ang pinakabagong online article tungkol sa aksidente sa kotse mismo sa lugar na pupuntahan ni Haejin. Hindi niya maiwasang mag-alala at umalis sa appointment para bumalik. Pagdating pa lang ni Hari hindi niya maintindihan kung ano ang nangyayari. Hawak pa rin niya ang isang liham ng katotohanan na balak niyang ibigay dito. Nagmaneho si Shin Hyuk ng kanyang motorsiklo sa pinakamabilis na bilis. Sumakay din si Sungjun sa kotse at dali-dali siyang pumunta sa lugar ng aksidente. Palihim siyang nag-iisip ipagdasal na walang mangyari kay Haejin. Sa gitna ng malakas na ulan labis na matatakot si Sungjun pero ang kanyang isip ay puno ng imahe ni Haejin. Siya ay parang puwersa na nagbibigay sa kanya ng lakas. Kalmado siyang dumating sa lugar ng aksidente sa kabila ng ulan. Tumakbo siya para tanungin ang rescue team kung sino ang biktima. Bigla isang pamilyar na boses ang narinig mula sa likod niya na tinatawag ang kanyang pangalan. Lumingon si Sungjun at si Haejin yun. Sa kabutihang palad ayos lang siya. Tumakbo siya para yakapin siya. Mabilis pa rin ang tibok ng kanyang puso. Wala siyang masabi. Ang eksenang ito ay nakita ni Shin Hyuk na huli nang dumating. Labis siyang nalungkot pero walang magawa. Nalaman na kanina lang umuusok ang kotse na minamaneho ni Haejin at hindi gumagana ang makina kaya kinailangan niyang lumabas ng kotse at maglakad para maghanap ng tulong. Nakasalubong lang niya si Sungjun at niyakap siya nito. Pero ang taong mas nag-aalala sa isa pa ay si Haejin. Patuloy siyang nagtatanong kay Sungjun kung may nangyari ba sa pagtayo sa ulan. Ang pahayag na ito ay lubos na ikinagulat niya dahil ang first love lang niya ang nakakaalam na takot siya sa ulan. Nauutal na sinabi ni Sungjun na hindi niya alam na umuulan dahil iniisip lang niya ang kanyang kaligtasan. Pinasilungan siya ng payong habang nakatayo si Shin Hyuk sa malamig na ulan masakit ang puso at tumalikod. Bumalik si Haejin sa kotse ni Sungjun. Maingat niyang tinakpan siya ng kumot na nagparamdam sa kanya ng kakaiba. Pero pagkatapos ng yakap kanina desidido si Haejin na sabihin kay Sungjun ang totoo. Kaya pagdating pa lang niya sa harap ng bahay kinuha niya ang kotse at sinundan siya hanggang sa dulo. Hindi niya inaasahan na pagdating niya masasaksihan niya ang pinakamakasakit na eksena. Ginamit ng kanyang best friend ang kanyang pagkakakilanlan para lokohin ang kanyang first love. Niloko siya ng 2 babae.
Hindi maliit ang shock na ito para kay Heijin. Patuloy siyang naglakad ng walang direksyon sa kalsada at tumatawid sa mga matataong kotse. Ang mga busina ay patuloy na tumutunog pero hindi niya ito nakikilala. Umupo lang si Heijin sa bus na papunta sa huling stop nang hindi niya namamalayan. Nang sabihin ng driver na bumaba lang siya ng bus, tinawagan niya si Shin-hyuk para magtanong nasaan ito. Ano ang ibig sabihin ng buhay na ito? Ang dalawang tanong lang na yun ang nagpatakbo agad kay Shin-hyuk sa tabi ni Heijin. Umupo siya at nakinig sa lahat ng kanyang kwento. Pagkatapos ay dinala niya ito pauwi sa kanyang bahay. Pero sa kasamaang palad para kay Heijin, kaibigan lang siya o sa pinakamahaba ay kapatid. Pagpasok sa bahay at pagharap sa kanyang kaibigan na niloko siya, kalmado pa rin si Heijin. Sinabi niya sa kanyang sarili na sigurado na nahihirapan si Hari kaya maghihintay siya hanggang sa aminin ng kanyang kaibigan ang lahat sa kanya. Hindi inaasahan, pinanatili pa rin ni Heijin ang orihinal na kopya ng isang piraso ng puzzle. Nalaman na ang copy ang ibinigay ni Hari kay Sungjoon noong huling beses ay isang kopya lang. Mula sa yakap kahapon, ngayon bawat makita niya si Sungjoon hindi na mapakali si Heijin. Hiniling niya kay Shin-ho na magpanggap na makipag-usap sa kanya para lumayo kay Sungjoon. Pagkatapos ay hinintay niya ang kanyang mga kasamahan na pumasok sa meeting room bago pumasok dahil natatakot siyang mag-isa kasama ito. Pero sa meeting patuloy na nakatitig si Sungjoon kay Heijin na nagpakaramdam sa kanya ng awkward. Karaniwan pagkatapos magsumite ng meeting minutes agad na sinisipa si Heijin ni Sungjoon. Pero ngayon pinilit niya itong umupo at maghintay na matapos niyang basahin ang minutes. Lumapit pa siya at hinayla ang kanyang upuan ng mas mataas para tulungan siya, pero medyo masyadong mataas ito. Bawat makita niya ang mukha ni Sungjoon, naaalala niya muli ang eksena ng yakap na nagpakatakot sa kanya na balewalain ang kanyang trabaho at tumakbo ng mabilis. Pero kung mas iniiwasan niya, mas maraming pagkakataong makasalubong siya. Ibinigay ng editor-in-chief kay Heijin ang trabaho na ihatid ang suit ng direkta sa bahay ni Sungjoon. Gusto ng editor-in-chief na suotin niya ito para makadalo sa mga bisita kasama siya sa susunod na linggo. Ayaw gawin ni Heijin pero hindi siya naglakas loob na labagin ang kagustuhan ng editor-in-chief. Pumunta siya sa hotel at humingi ng tulong sa receptionist na ibigay ito kay Sungjoon, pero lumitaw ito sa likod niya. Natakot siya pero hindi pa rin ito bumitaw. Iginiit niyang imbitahan si Heijin sa kwarto para uminom ng tsaa na nagpakatakot sa kanya. Kinuha niya ang tasa ng tsaa at ininom ito ng mabilis para makauwi agad, pero masyadong mainit ang tsaa kaya hindi niya ito mainom ng mabilis. Pero hindi niya inaasahan na aaminin ni Sungjoon sa oras na ito na mayroon siyang espesyal na damdamin para kay Heijin, dahil bawat makasama niya nakaramdam siya ng gulo at bawat magalit ng walang dahilan pagkatapos ay ibinubuhos niya ang kanyang galit dito. Labis siyang humingi ng tawad. Ikinagulat ito ni Heijin at natapon ng tsaa sa kanyang sarili. Ibinigay ni Sungjoon ang kanyang shirt para palitan. Bago umuwi si Heijin, maalalahanin niyang tinupi ang kanyang mga manggas para tulungan siya at ipinaliwanag niyang mayroon siyang espesyal na damdamin para sa kanya dahil pakiramdam niya ay parang kakilala niya pero malabo ang damdamin. Mahirap kumpirmahin kung pag-ibig ba ito o hindi. Ang mga salitang ito ay nagpapaiyak kay Heijin. Gusto talaga niyang sabihin sa kanya na siya ang kakilala na yun, pero pagkatapos ay wala siyang sinabi. Hindi niya hinintay na kunin niya ang mga susi ng kotse at umalis muna. Natatakot siyang kung manatili siya ng masyadong matagal, magbabago ang isip niya at makakasakit sa kanyang best friend. Sa kabilang banda, sinabi ni Shin-hyuk kay Hari ang buong katotohanan. Bumalik si Hari sa bahay na mabigat ang loob para tingnan si Heijin na nagkukubli sa isang sulok. Sinabihan niya si Heijin na maghintay sa kanya, bukas lang babalik ang lahat sa dati. Pinasalamatan ni Hari si Heijin sa pag-intindi sa kanya. Naintindihan ni Heijin ang mga salita ng kanyang best friend pero walang sinabi. Kinabukasan may interview si Heijin sa isang comic book author. Napakagaling nilang dalawa na magkasama kaya binigyan niya si Heijin ng libro para hikayatin si Heijin na ipagpatuloy ang passion sa paglikha. Sumusulat siya ng mga fairy tale tulad nung bata pa siya. Sa pagtatapos ng interview, pumunta si Heijin para tingnan ang painting exhibition ng paboritong author ni Sungjoon. Hindi inaasahan na kasalubong niya ito dito. Sa oras na ito nag-usap ng medyo komportable ang dalawa. Pagkatapos kumuha ni Heijin ng litrato para sa isang mag-asawa, agad silang nag-alok na kumuha ng litrato para sa kanya at kay Sungjoon. Tumanggi siya pero direktang ibinigay niya sa kanila ang kanyang phone. Gusto niyang kumuha ng litrato kasama niya mag-isa. Lumabas at nag-appointment kay Sungjoon bukas dahil alam niyang ngayon ay aaminin ni Hari ang kanyang tunay na pagkakakilanlan dito. Ganoon nga, ilang minuto lang tinawagan ni Hari si Sungjoon para magkita ngayong gabi na parang gusto rin ito. Sinabi sa kanya ang kanyang tunay na damdamin para kay Heijin. Nang bumalik siya sa kumpanya mula sa mga salita ng kanyang kasamahan, nalaman lang ni Heijin na nung isang araw ay nagkaroon si Shin-hyuk ng aksidente sa kotse dahil abala siya sa pagtakbo para hanapin siya.
Pero nang magtanong siya sinabi niyang sira ang motorsiklo kaya kinailangan niyang ipagawa at ang kanyang pinsala ay basta lang nahulog ng hindi maingat. Hinabol ni Haejin si Shin Hyuk gustong magpasalamat sa kanya. Pero ginamit niya ang tatlong kondisyon na ipinangako niya na tutuparan para yakapin siya na parang yun din ang kanyang huling kondisyon para sa kanya. Sinabi niyang gusto niya si Haejin kaya ayaw niyang maging kaibigan niya pero wala na siyang magagawa pa. Samantala pumunta si Sungjun sa hotel para hanapin si Hari pero aksidente niyang natuklasan ang kanyang tunay na pagkakakilanlan. Sa harap ng kanyang nagtatanong na mga mata hindi niya alam kung paano sasagutin. Balak niya sanang sabihin ang buong katotohanan pero ngayon ay huli na. Sa puntong ito hindi na makapagdahilan pa si Hari. Inamin niya sa unang pagkakataon na nakilala niya si Sungjun dahil sa kahilingan ni Haejin. Pero sa susunod na pagkakataon dahil hindi niya makontrol ang kanyang damdamin sa kanya. Orihinal na balak niyang sabihin ang lahat ngayon pero hindi niya inaasahan na malalaman niya ito sa ganitong paraan. Hindi sumagot si Sungjun kung magpapatawad ba siya o hindi. Tinanong lang niya si Hari kung nasaan ang kanyang tunay na Haejin. Inamin ni Hari na si Haejin ang tanga na babae sa kanyang paningin ay ang kanyang best friend din. Hindi pinigilan ni Hari ang kanyang damdamin. Umaasa lang siya sa pagpapatawad ni Sungjun. Pero umalis ito nang hindi lumingon. Ngayon ang kanyang isip ay puno lang ng pag-iisip na makita si Haejin kaya nagmaneho siya habang umiiyak. Sinisi niya ang sarili niya sa hindi pagkilala sa kanya ng mas maaga. Samantala muling ipinahayag ni Shin Hyuk ang kanyang pag-ibig kay Haejin. Habang nasa mahirap na sitwasyon si Haejin tinawagan siya ni Sungjun. Ang kanyang boses na nanginginig at tinawag siya sa isang pamilyar na pangalan na nagpatulala sa kanya. Nalaman niyang alam na nito ang lahat. Nang sabihin ni Sungjun kung nasaan siya gusto niya siyang makita ngayon. Pero hiniling din ni Shin Hyuk kay Haejin na huwag umalis na nagpatigil sa kanya sa pagitan ng dalawang lubhang mahirap na pagpipilian. Pero matagal na niyang hinihintay ang kanyang kaibigan mula sa pagkabata kaya maaari lang siyang humingi ng tawad kay Shin Hyuk at tumakbo na nagpahiwalay sa puso ni Shin Yu. Sa pamilyar na red light sa harap ng kumpanya dalawang tao na may dalawang puso na sabay na tumibok ang nagkita. Nagkita sila ng harapan ng maraming beses pero sa pagkakataong ito talagang mahirap ilarawan ng pakiramdam isang hindi maipaliwanag na kagalakan at kaligayahan na nagpatawa sa kanilang dalawa. Sinisi ni Sungjun siya sa hindi pagsasabi sa kanya mula sa simula. Namimiss niya ito ng husto at dahil sa kanyang damdamin sa kanya nalungkot siya para sa kanyang kaibigan. Pero pagkatapos ay humingi siya ng tawad sa pagkilala sa kanya ng huli. Napakasikip ng dibdib ni Haejin kaya wala siyang masabi. Makakayanan lang niyang umiyak ng luha ng kaligayahan. Nang magkakilala sila komportable silang naglakad at nagkwentuhan. Sinabi ni Haejin na sa oras na yun labis siyang nakaramdam ng pagkakonsyos sa sarili. Natatakot siyang baka madismaya ito sa kanyang hitsura kaya tanga niyang niloko ito. Pero ngayon sa mga mata ni Sungjun walang sisi kundi pag-ibig lang para sa first love na namimiss niya araw at gabi. Nang banggitin ni Sungjun si Hari na intindihan ni Haejin na hindi sinabi ni Hari ang totoo sa kanya pero dahil nalaman niya ito mismo marahil ay labis na nagpapanik si Hari. Kaya mabilis na tumakbo si Haejin pauwi kasama ang kanyang mga kaibigan. Sa harap ni Haejin sinubukan ni Hari na manatiling kalmado at sinabihan siyang lumabas at makipagkita sa kanyang mga kaibigan. Tapos na ang lahat, pero pagkatapos ng ilang sandali aksidente niyang nakita ang liham na balak ibigay ni Hari kay Sungjun. Nalaman ni Haejin kung gaano kawawa ang kanyang best friend at kung gaano kakulangan ng pag-ibig ang kaibigan na ito. Unang beses nakaramdam si Hari ng tunay na pag-ibig pero hindi niya ito kayang makuha. Gusto niyang sumuko pero hindi niya matiis. Marahil ay labis na nasaktan si Hari kaya mabilis na tumakbo si Haejin para hanapin ang mga kaibigan. Sa katunayan nakita niya itong nag-iisa umiiyak sa isang sulok. Kinabukasan nagkita ang dalawang babae sinusubukan na magpakabait pero alam nilang pareho silang awkward. At si Sungjun ay mas mabuti ang pakiramdam ngayong umaga. Gusto niyang hawakan ang kamay ni Haejin at tumakbo sa kabilang kalsada pero tumanggi siya. Kaya nalaman niyang sadyang iniiwasan niya ang kanyang damdamin sa kanya. Tama hindi naglakas loob si Haejin na mahalin si Sungjun dahil kay Hari. Kaya ngayon sadyang nakikita lang niya ito bilang kaibigan. At nakita niya ito kaya hinayla niya ito sa rooftop para humingi ng paliwanag. Napakasikip ng dibdib ni Haejin at sinabi ang mga salita na hindi sinasadya na nakasakit sa puso ni Sungjun. Gusto talaga niyang sabihin na dahil gusto ni Hari ito at kaibigan din niya si Hari pero hindi siya makapagbitiw ng salita. Malungkot na umalis si Sungjun. Pagkatapos ng ilang sandali bumaba din si Haejin. Nakasalubong niya si Shin Hyuk at nakita ang kanyang maputlang mukha. Mabilis niyang ibinigay sa kanya ang pera sa bill ng ospital. Dahil din sa kanyang bagong kapatid na nasugatan. Pero ngumiti lang si Shin Hyuk ng bahagya at umalis. Ang eksenang ito ay nakita ni Uncle Kim. Kaya agad niyang tinanong si Haejin kung may damdamin siya kay Shanai. Ang tanong na ito ay aksidenteng narinig ni Sungjun na nagpakamali sa kanya.
Sa panahong ito ang mag-asawang Hano at Junwoo ay nagkaroon ng relasyon sa pag-ibig. Nalaman ni Hano na hindi si Junwoo ay isang tycoon kundi isang ordinaryong laundromat lang. Gusto lang niyang magpakabaliw kaya ang lahat ng kanyang pagsisikap ay itinuring na walang silbi at ito rin ay isang peke. Nung gabing yun pag-uwi niya nakita ni Haejin si Hari. Para makalimutan ang lahat pinili niya ang lumang paraan ng pakikipag-ugnayan sa masamang kasintahan. Labis siyang nasaktan at hinayla ang kanyang best friend papasok sa bahay. Sinisi ni Haejin si Hari sa pagwasak sa sarili niya. Hindi ba siya nagbago na dati? Pero malinaw na naintindihan nilang dalawa na ang pagbabago ay naiimpluwensyahan ni Sungjun. Nalungkot si Hari at sinabing hindi niya kayang harapin ang realidad. Hindi niya rin kayang tingnan ang mukha ni Haejin dahil ang pakiramdam ng pagkakasala ay laging nagpapahirap sa kanya. Ngayon na hindi na sila magkaibigan pipiliin niyang umalis para sa malayo. Pero sinabi ni Haejin na ang taong mananatili doon ay siya kaya siya ang aalis. Pagkasabi niyon inimpake ni Haejin ang kanyang mga gamit at pumunta sa bahay ng kanyang mga magulang. Pero pagkakita pa lang ng buong pamilya tinanong nila kung nasaan si Hari. Kitang-kita na napakalapit ng kanilang pamilya kay Hari. Ito ang lalong nagpalungkot kay Haejin. Pero ang hindi niya inaasahan ay sa oras na ito tinawagan ni Sungjun ang kanyang nakababatang kapatid at ipinadala ng nakababatang kapatid sa kanya ang address para bumisita sa kanilang bahay. Dahil noong malapit silang magkaibigan kaya ngayon hindi na estranghero ang mga magulang ni Haejin kay Sungjun. Nararamdaman lang nilang mas gwapo ito at awkward siya at hindi niya alam kung ano ang gagawin. Nang makita siyang ganoon gusto pa lalong magbiro ni Sungjun. Sinabi niya sa mga magulang ni Haejin na sila raw ay may lumalaking relasyon na labis na ikinatuwa ng kanyang lolo. Bumulong siya sa kanyang asawa na ilabas ang bote ng alak na niluto niya noong nakaraang taon para imbitahan ang kanyang magiging manugang. Hindi makalaban sa salita ng kanyang biyenan kaya kinailangan ni Sungjun na uminom. Pero pagkatapos ng 3 segundo nahimiti siya sa mesa na nagpilit sa kanya na hayaan siyang matulog sa kanyang bahay. Mag-asawang Kim ay nakaupo at nakatingin sa kanilang magiging manugang. Pinuri nila ang mukha nito na napakaganda matalim napakababagay sa kanilang anak. Nakita ni Haejin yun at pinaalis ang kanyang mga magulang pabalik sa kwarto. Pero nang umalis sila bigla siyang umupo at tiningnan ang gwapong mukha ni Sungjun. Sa sandaling ito bigla siyang nagising. Ang dalawa ay awkward na hindi alam kung ano ang sasabihin. Sa labas tinanong niya sa kanya ang tunay na dahilan kung bakit niya siya trinato ng ganoon. Ang kanyang damdamin sa kanya ay hindi dahil siya ang kanyang first love dahil bago niya malaman na siya ang tunay na Haejin pero naging emotional pa rin siya sa kanya. Mabigat na sinabi ni Haejin na labis na gusto ni Hari ito. Si Hari ay parang miyembro ng pamilya para sa kanya kaya hindi niya kayang saktan ang kaibigan na ito. Hindi rin siya magiging komportable. Narinig ni Sungjun yun at direktang hinarap si Haejin. Iginiit niya na siya lang ang gusto niya maging noon o ngayon. Ibinibigay niya ito kay Hari. Hindi niya kayang mahalin si Hari. Kung hindi siya tatanggapin ni Haejin ngayon handa siyang maghintay para sa kanya. Humihingi lang siya ng isang bagay na huwag siyang iwasan. Ito ang ikinatuwa ni Haejin. Pumayag siya, at habang naglalakad si Hari sa kalsada nakasalubong niya ang kanyang biological mother. Nang taong yun iniwan siya ng kanyang ina kasama ang kanyang ama. Ngayon gusto ng kanyang biological mother na sumama siya dito. Nalaman ng ina ang kanyang pagkakamali sa pagpapahintulot na mabuhay ang kanyang anak sa kalungkutan na nagpakaramdam kay Hari ng pagkaawa sa sarili at walang pakialam sa kanyang ina. Pumunta ang ina para hanapin ang nanay ni Haejin nag-uusap at nagkwentuhan. Matagal nang hiwalay si Mrs. Choi sa kanyang pamilya at may sarili siyang karera. Ngayon ay gusto lang niyang dalhin ang kanyang anak para manirahan kasama niya para bumawi sa pag-ibig na matagal na niyang kulang. Pero patuloy siyang hindi pinapansin ni Hari at pinipilit siyang magpadala ng mensahe. Aalis siya sa ibang bansa sa loob ng ilang araw. Umaasa siyang makikita ni Hari siya kahit isang beses o sumama sa kanya. Binasa ni Hari ang mensahe at nag-alinlangan sandali. Pero pagkatapos ay nagpasya pa rin si Hari na tawagan ang kanyang ina. Sinabi ni Hari na gusto niyang kumain ng crab meat porridge na niluto ng kanyang ina. Sa kabilang banda salamat sa nakaraang event umakyat ang Most Magazine sa ikalawang pwesto. Pero kumpara sa kompetisyon napakahirap maaga ang unang pwesto. At nagka-heartbreak pa si Shin Hyuk at naisip pa niyang sumang-ayon na magtrabaho para sa isang karibal na kumpanya na ikinagulat ng lahat ng kanyang mga kasamahan. Nung gabing yun personal na pumunta si Sungjun para hanapin si Shinya para pakiusapan siyang manatili sa kumpanya. Ibinunyag pa ni Sungjun ng impormasyon na kung hindi manalo ang magazine sa top 1 position sa paparating na ika-20 anibersaryo bubuwagin ito. Pero hindi agad sumagot si Shin Hyuk. Kinabukasan hindi nagpakita si Shin Hyuk sa trabaho. Nag-alala na tinawagan ni Haejin ang hotel na tinutuluyan niya pero tinanong ng receptionist ang kabaligtaran alam ba niya kung saan pumunta si Hari. Dahil nag-resign si Hari sa hotel at pinutol ang contact sa lahat dito.
Nang marinig yun dali-dali si Haejin na bumalik sa bahay pero hindi niya nakita si Hari. Tumakbo siya sa airport muli iniisip na nami-miss ang kanyang best friend. Umupo si Haejin at umiyak. Umupo lang siya sa airport nang dumaan si Hari. Nakahinga ng maluwag si Haejin at niyakap ang kanyang kaibigan. Ipinaliwanag ni Hari na pumunta lang siya sa airport para ihatid ang kanyang ina sa ibang bansa at mananatili pa rin siya dito para bumawi sa pagkakamali na nagawa niya kay Haejin. Isang yakap at isang pangungusap lang na ganoon ay sapat na para magkaisa muli ang pagkakaibigan ni Hari at Haejin tulad ng dati. Pero hindi inalintana ni Haejin ang nakaraan at pinatawad ang lahat sa kanyang kaibigan. Sa kabilang banda umuwi si Sungjun pagkatapos ng isang nakakapagod na araw ng trabaho at muntik nang magkaroon ng atake sa puso dahil hubad si Shin Hyuk. Nag-roll lang siya ng tuwalya at lumitaw sa harap ni Sungjun. Itinuring ni Shin Hyuk na ito ang kanyang bahay at pinuri pa niya ang banyo ni Sungjun na napakaganda. Pupunta raw siya dito para maligo na labis na ikinagalit ni Sungjun pero walang magawa. Sa totoo lang dumating si Shinya dito para pag-usapan kay Sungjun ang mga ideya na naisip niya para magawa ang Most Magazine na makamit ang first class sale sa paparating na pagdiriwang. Kahit medyo tanga si Shin Hyuk ang kanyang artistic talent ay parang isang henyo. Pero sa mga mata ni Sungjun hindi pa rin ito sapat na espesyal. Kinritiko ni Sungjun siya sa maraming lugar kaya nagpa siya si Shin Hak na bumalik sa trabaho. Masaya rin siyang pumayag na maging kaibigan ni Haejin. Nang makita ng mga kasamahan ang pagbabalik ni Shin Hak masigasig nila itong sinalubong. Pinanatili pa rin ni Sungjun ang isang malamig na mukha at lumabas para mag-assign ng mga gawain sa lahat. Pero dahil sa pressure siya sa loob ng ilang araw damyugo ang kanyang ilong. Kaya hinayla siya ng dalawang kasamahan at hinawakan ang kanyang ulo pataas at pababa para pigilan ang pagdurugo na wala ang lahat ng kanyang cool na boss image. Hindi alam ni Sungjun kung paano makalabas sa kanilang mga bisig. Labis na nag-alala si Haejin para sa kanya kaya nag-type siya sa keyboard ng isang kakaibang tunog na hindi niya rin alam. Sa tanghal iyan nag-ingay ang mga kasamahan at pinili ang lahat na nagpasakit ng ulo kay Sungjun. Labis na nag-alala si Haejin para sa kanya kaya kinailangan niyang kunin ng papel at ibigay sa kanila ang kanyang card para paalisin sila para kumain. Hinaranggan pa niya ang bibig ng screenwriter na parang megaphone para protektahan ang tulog ni Sungjun. Protektahan si Sungjun. Isang araw sa wakas ay nakauwi na si Haejin pagkatapos ng trabaho. Dumating ang kanyang nakababatang kapatid dito para makipaglaro kay Hari. Hindi alam ng kanyang nakababatang kapatid kung ano ang nangyari kaya natural niyang ikinwento ang tungkol kay Sungjun na pumunta sa bahay para ligawan ang kanyang nakatatandang kapatid. Natakot si Haejin na baka malungkot si Hari kaya tinakpan niya ang bibig ng kanyang nakababatang kapatid. Nung gabing yun pinanindigan ni Hari kay Haejin na wala na siyang pakialam sa anuman. Gusto lang niyang maging masaya si Haejin. Hinihikayat ni Hari si Haejin na yakapin ang kanyang kaligayahan at lumapit kay Sungjun. Naghintay ito sa harap ng kanyang pinto ng isang oras. Nag-alinlangan siya kung kakatok ba sa pinto o hindi. Natatakot siyang baka maging awkward ang pakikipagkita kay Haejin pero kung hindi niya ito makikita labis niya itong nami-miss. Kaya sa huli pinili niyang umalis. Sa sandaling ito binuksan ni Haejin ang bintana pero isang segundo lang ang lumipas kaya hindi niya ito nakita. Kinabukasan dinala ni Haejin ang sapatos na ibinigay ni Hari sa kanya sa kumpanya. Nagpasya siyang hindi na magtago pa, pero lubos na abala si Sungjun buong araw. Kailangan lang ni Haejin na makinig sa sinabi ng mga kasamahan. Kung nasaan man siya agad siyang tumakbo patungo doon pero laging huli siya ng isang hakbang. Narinig niyang sinusundo niya ang kanyang partner sa airport kaya tumakbo din siya sa airport. Pero sa isang sandali namimiss pa rin niya ito. Sa loob naghihintay pa rin si Haejin kay Sungjun hindi alam na nahimatay ito sa harap ng airport. Nang gabi na bumalik si Haejin sa kumpanya. Mula sa mga salita ng kanyang kasamahan nalaman niya na labis na nagtrabaho si Sungjun kaya nahimatay siya at ngayon ay dinala sa ospital. Dali-dali siyang lumabas pero hindi siya makasakay ng taxi. Sa kabutihang palad nagmaneho si Shin Hyuk para dalhin siya. Si Haejin lang ang pumasok. Talagang pinayagan na siya ni Shin Hyuk. Hindi niya makukulong ang isang pusong hindi sa kanya. Nakatayo si Haejin sa harap ng hospital bed ni Sungjun na sasaktan hinahaplos ang kanyang mukha. Pagkatapos bigla hinayla niya siya pababa para humiga sa tabi niya. Ngayon hindi na siya nagtago pa at mahigpit siyang niyakap. Inamin nilang dalawa ang kanilang matagal ng damdamin. Masayang hinalikan ni Sungjun si Haejin sa labi na nagmamarka ng simula ng kanilang relasyon sa pag-ibig. Ang mga tao ay may pag-ibig sa ganap na magkaibang paraan. Si Sungjun ay karaniwang nakakunot ang noo pero ngayon nang pumunta siya sa trabaho at may dumi ng ibon na nahulog sa kanyang shirt nakangiti pa rin siya. Dumating sa kumpanya dahil sa sobrang pagtingin sa mga dokumento at binaga ang ulo niya sa pinto ng elevator pero nakangiti pa rin siya. Pagdating sa opisina masigasig din niyang binati ang kanyang mga tauhan sa umaga na ikinatakot ng lahat. Nag-speculate sila na may girlfriend siya.
Iyon ang dahilan kung bakit niya labis na mahal ang buhay. Ito ang nagpabahala kay Haejin. Pagpasok niya sa kwarto para bigyan si Sungjun ng mga dokumento, pinayuhan niya itong huwag ipaalam sa mga tao ang kanilang relasyon kung hindi ay labis siyang mahihiya. Kaya ikinagalit ito ni Sungjun. Pero ang taong nagpakita nito ay si Haejin. Buong araw nakangiti siya at sumasayaw at kumakanta na nagparamdam sa lahat ng kanyang mga kasamahan na in love siya. Sa gabi inihatid ni Sungjun si Haejin pauwi. Hawak niya ang kanyang kamay at ayaw niyang bitawan. Nakita ang eksenang ito ng kanyang nakababatang kapatid at sumigaw ang babae sa kanyang mga magulang na ikinahiya nilang dalawa. Kaya inanyayahan si Sungjun sa bahay ni Haejin para kumain at sapat na silang malapit para magkaroon ng family photo. Nang bumalik si Sungjun para magpatuloy sa trabaho at aksidenteng nakasalubong si Hari na kararating lang, marami pa silang pag-uusapan kaya nagpasya silang mag-usap para ayusin ito. Tinanggap ni Sungjun na patawarin si Hari at pinakawalan din niya ito. Bumalik si Hari at sinabi kay Haejin ang tungkol dito. Tinanggap ni Sungjun na maging kaibigan niya kaya ang lahat ay maaaring bumalik sa dati. Sa gabi sabay silang tumawag. Hindi sinasadya na nasabi ni Haejin na masarap ang fish cakes. Hindi inaasahan, pagkalipas ng 5 minuto nasa pinto siya, binibigyan siya ng pagkain. Hindi kumain mag-isa si Haejin. Pumasok siya sa kotse para kumain kasama si Sungjun. Pagkatapos kumain muling nag-usap ang dalawa, masaya. Ganoon lang nakatulog sila nang hindi nila namamalayan. Maganda sana kung maayos ang lahat, pero ngayon ay may mga tao mula sa magazine na dumating para hanapin si Sungjun. Hinimok nila itong dagdagan pa ang kapasidad ng trabaho. Kung hindi bubuwagin ng magazine na ito, matatawag din siyang failure. Ang lahat ng pressure ay mapupunta sa balikat ni Sungjun. Pero ayaw niyang sabihin sa ibang kasamahan dahil natatakot siyang baka makaramdam sila ng parehong pressure tulad niya at umalis. Pero narinig ni Junwoo ang impormasyon na ito sa kung saan, kaya sinabi niya sa mga kasamahan. Dali-dali si Reporter Cha na pumasok sa kwarto para tanungin si Sungjun. Sa puntong ito hindi na niya maitago pa. Akala niya mas mabuti na itago ito para hindi magbigay ng pressure sa lahat, pero hindi niya alam na ibinigay nila ang kanilang buong kabataan sa magazine. Kung alam nilang malapit nang bumagsak isa sa panganib nila ang kanilang buhay kahit isang beses, dapat ay nalaman na nila ng maaga. Laging gustong kumilos ni Sungjun mag-isa at hindi umasa sa staff. Galit na galit si Reporter Cha. Lahat ay tumalikod sa kanya. Si Haejin lang ang nanatili. Buong puso niyang pinuri ang taong mahal niya. Nalaman din ni Sungjun ang kanyang pagkakamali. Talagang arbitraryo at makasarili siya. Pero pagkatapos malaman ng totoo, mas lalong nagkaisa ang mga kasamahan. Gusto nilang subukang baliktarin ang laro kahit isang beses at gamitin ang lahat ng kanilang kakayahan para subukan ang kanilang makakaya na iligtas ang Most Magazine, ang kanilang brainchild. Dumating din ang magandang kapalaran sa kanila. Ang kanilang magazine ay nakipag-ugnayan sa sikat na bituin para mag-advertise sa kanyang personal na page. Dahil dito napakataas ng views na tiyak na aakit para sa paparating na ika-20 anibersaryo. Nangako si Sungjun kay Haejin na kung matagumpay niyang mabubuhay muli ang Most, pagkatapos ay opisyal na niya itong magpo-propose. Nangako si Haejin na maghihintay kay Sungjun. Sigurado siyang magtatagumpay ito. Bawat kapalaran ay may kasamang panganib. Akala niya ay magiging maayos ang lahat, pero nang bumalik si Sungjun nalaman niyang nagbago ang isip ng sikat na bituin. Kinansela ng sikat na bituin na ito ang kanyang interview sa kanilang magazine dahil sangkot siya sa marijuana smoking scandal. Lahat ay nalungkot nang marinig ang balita. Ngayon kailangan nilang humanap ng isa pang celebrity na makakaakit sa manonood. Iminungkahi ni Uncle Kim na alamin ang kanyang pagkakakilanlan at imbitahan ang isang misteryosong manunulat na nagngangalangkang na ang mga libro ay mabenta sa loob at labas ng bansa. Pero ang problema ngayon ay walang nakakaalam kung sino si Author Kang. Pumunta si Sungjun para hanapin ang publisher ng libro ni Kang, pero hindi inaasahan hindi niya alam ang pagkakakilanlan ng taong yun dahil natanggap lang niya ang manuscript sa pamamagitan ng email at inilathala ito. Maaari lang hilingin ni Sungjun sa publisher na ipadala ang kanyang email para maghintay ng tugon ni Kang. Habang naghihintay, handa na rin ang Most Magazine na maghanda para sa pinakamasamang sitwasyon. Kung hindi sila makakapag-imbita ng sinumang sapat na kaakit-akit para kunin ang interview, gagamitin nila ang pinakamahusay na mga artikulo para lupigin ang manonood. Lahat ay nag-overtime hanggang gabi. Kusang loob na umorder si Sungjun ng pagkain para pagsamahin sila. Ito ang oras na lahat ng empleyado ng Most ay nagtatrabaho ng buong kapasidad at sila rin ang pinakamasaya. Malaki ang pag-unlad ni Haejin. Ang kanyang unang artikulo ay lubos na pinahalagahan ni Reporter Cha. Lahat ay nagsisikap ng husto. Nagawa na nila ang lahat ng kanilang makakaya. Kaya ngayon ang magagawa lang nila ay balutin ang pahayagan at ipadala ito para ilimbag at ilathala at maghintay ng milagro na mangyari. Pagkatapos ng kanilang pagsisikap, nagpasya ang lahat na ipaubaya ang iba sa tadhana at bigyan ng kanilang sarili ng isang gabing puno ng kasiyahan para maibsan ang lahat ng pagod ng nakaraang ilang araw.
Nung gabing yun hindi umuwi ang lahat kundi nanatili sa kumpanya. Nagkwentuhan sila tungkol sa mga unang araw na dumating sila sa Most. Ang mga taon ng paglilingkod nag-uusap ng matagal at pagkatapos ay lumabas para kumanta at magsaya dahil kung sakaling mabuwag ang magazine sa hinaharap hindi na sila magkikita pa. Hindi sumama si Sungjun sa lahat. Mahirap sabihin ang kanyang mood. Tahimik siyang umupo sa opisina tinitingnan ang lahat. Dumating si Haejin para umupo kasama siya. Nagawa na nila ang kanilang makakaya pagod na si Sungjun at gusto lang ng masarap na tulog sa lap ng kanyang minamahal. Mabilis na dumating ang ika-20 anibersaryo ng Most. Sa seremonya ngayon mayroon ding bahagi ng seremonya para ipahayag ang pangalawang henerasyon ng direktor ng magazine chain na sa simula ay akala ni Hano ay si Junwoo. Pero hindi, ang kanyang paglitaw ay ikinagulat ng lahat at hindi sila makapaniwala. Si Uncle Kim yun isang ordinaryong tiyuhin pero siya ay isang inapo ng isang tycoon. Sa kabilang banda sa huling sandali natanggap ni Sungjun ang tugon sa email ni Kang. Pumunta siya sa meeting place para ipakita ang kanyang sinseridad sa kagustuhang makipagtulungan. Hindi inaasahan na ang taong ito ay si Shin Hyuk. Hindi inasahan ni Sungjun na ang sikat na manunulat na matagal ng anonymous ay ang taong lumalaban para sa kanyang damit panloob. Orihinal na balak ni Shin Hyuk na hindi magpakita pero ang mga pagsisikap ni Sungjun at ng Boomerang staff ng Most ay nagpakilo sa kanya na magbago ng isip. Pinayagan niya si Sungjun na mag-publish ng isang eksklusibong artikulo tungkol sa kanyang pagkakakilanlan sa magazine. Pero malinaw na naintindihan ni Sungjun na matagal nang itinago ni Shin Hyuk ang kanyang pagkakakilanlan para sa sarili niyang mga dahilan o ang sakit ay mahirap sabihin ngayon. Dahil para iligtas ang isang magazine na malapit ng buwagin pero sa kabila ng kanyang buhay ay tiyak na magiging disadvantaged. Kaya pagkatapos ng ilang sandali ng maingat na pagsasaalang-alang nagpa siya si Sungjun na huwag ay publish ang interview ni Shinwoo sa pahayagan. Pero nang may lathala ang mga unang magazine ng Most na may mga larawan ni Shinwoo at eksklusibong impormasyon sa interview labis na nalito si Sungjun. Kinontak niya ang mga kinauukulang partido para malaman lang na si Shinya mismo ang humiling sa kanila na gawin yon. Ang mga kasamahan ay nagulat lang ni Uncle Kim. Ngayon nang basahin ng pahayagan nagulat sila ni Shinya. Kinailangan nilang bulungan na puno ng hindi inaasahang kaganapan ang buhay. Sinubukan ni Sungjun na makipag-ugnayan kay Shinya pero hindi ito gumana. Ipinagbigay alam din sa kanya ng hotel na nag-check out na ito at umalis. Ginawa niya ang mga bagay na ito para lang umalis. Pero bago umalis ginamit niya ito bilang regalo para kay Haejin. Kung hindi na nagkakaproblema si Sungjun hindi na malungkot si Haejin. Masaya siya kung gayon masaya si Shin Hyuk. Balak niyang bumalik sa Amerika para manirahan kasama ang kanyang adoptive parents. Bago umalis hindi siya direktang pumunta sa newsroom kundi nag-video call para magpaalam sa lahat. Malinaw pa rin na naaalala ni Shinok ang mga katangian ng bawat kasamahan. Naaalala niya ang mga gawilibangan, kalakasan at kahinaan ng bawat tao. Sa wakas pinasalamatan niya ang lahat sa mga araw ng pagtatrabaho ng magkasama at nagpaalam. Dahil sa paglitaw ni Shin Hyuk at sa mga pagsisikap ng lahat ng miyembro ng Most bumalik ang kanilang magazine sa unang pwesto. Binigyan ni Uncle Kim ang lahat ng golden card para ilibre sila ng masarap na pagkain. Pero nang matapos ang lahat oras na rin para bumalik si Haejin sa aid management room at tinawag si Sungjun pabalik sa headquarters. Nung gabing yun magkasama silang naglakad-lakad. Nangako siya na kung magtatagumpay siya sa pagbuhay muli sa Most magpo-propose siya sa kanya. Pero ngayon sa tingin niya kailangan niyang mag-settle down muna sa headquarters. Kaya babalik siya doon para tapusin ang lahat ng trabaho na kailangan gawin. Pagkatapos ay babalik siya na may pinaka-perpektong hitsura para mag-propose sa kanya. Naniniwala si Haejin sa mga kakayahan ng kanyang minamahal. Nangako siyang maghihintay para sa kanya anuman ang itagal. Pero gusto ni Sungjun na dalhin si Haejin sa Amerika para samahan siya. Sa oras na yun ang manunulat ng mga kwentong pambata na in-interview ni Haejin nung isang araw ay kinilala ang kanyang talento. Kaya gusto ng author na ito na imbitahan si Haejin na sumama sa kanyang story writing team. Ito ang childhood dream ni Haejin na lubos na nagpasaya sa kanya. Napansin yun ni Sungjun kaya pinayuhan niya ang kanyang girlfriend na ipagpatuloy ang kanyang pangarap nang hindi siya sinasamahan. Ito ang labis na nag-alinlangan kay Haejin. Sa huli nagpasya siyang manatili at subukan ang kanyang passion sa pagsusulat ng mga kwento. Napakagaling ni Sungjun kaya kailangan niyang gumawa ng isang bagay para maging karapat-dapat sa kanya. Naintindihan ni Sungjun ang damdamin ng kanyang girlfriend. Binigyan niya siya ng singsing para mag-propose muna. Naghihintay siya ng isang taon pagbalik niya para opisyal na mag-propose. Ang pagsuporta ng boyfriend ni Haejin ay nagdoble sa kanyang kumpiyansa at sinuportahan din ng kanyang kaibigan na si Hari ang desisyon na ito. Pansamantala kailangang malayo si Haejin kay Hari sa loob ng isang taon. Nanatili siya sa story writing team ni writer Kim para tapusin ang trabaho. Nung gabing bago umalis si Haejin masaya silang naglaro ng magkasama.
Pagkatapos ay umupo sila at nag-usap tungkol sa mga lumang alaala. Nagpasalamat sila sa Diyos sa pagpapahintulot na maging malapit na kaibigan ang isa't isa. Kinabukasan dinala ni Haejin si Sungjun sa kanyang pinagtatrabahuhan para pagkalipas ng 1 taon pagbalik niya mahahanap niya ito sa tamang lugar. Ngayon ang araw na umalis siya. Umaasa siyang madalas siyang susulatan ni Haejin. Sa ganoong paraan hindi na siya matatakot na mawala siya. Pumayag siya. Mabilis na lumipas ang panahon. Ilang buwan lang ang lumipas. Bumalik na si Haejin sa kanyang orihinal na hitsura. Siya ay inosente at masaya sa kanyang sarili. Lahat ay nagmamahal sa babaeng ito na nakangiti at optimistic at mahal ang buhay. Nagsikap si Haejin ng husto sa pagsusulat ng mga kwento kasama ang kanyang mga senior. Kahit bata pa siya mayroon siyang sariling kakaibang estilo at paraan ng pag-iisip. Sa kasalukuyan labis siyang masaya sa landas na kanyang pinili. Kinikilala ang kanyang talento ng mga tunay na manunulat. Bawat purihin si Haejin tumatawag siya para ipagmalaki ito. Kahit na sila ay nagmamahalan sa malayo ang mga puso ng dalawa ay hindi magkahiwalay. Kailangan nilang mag-video call sa isa't isa at kumain ng magkasama. Pero bigla isang araw hindi niya makontak ang kanyang minamahal. Kapag nag-video call siya o tumawag sa telepono laging sinasabi na busy. At kapag nag-text siya walang tugon na labis na nag-alala kay Haejin. Natatakot siyang baka masyadong magtrabaho si Sungjun at magkasakit ng malubha. Iyon ang magpapabago ng kanyang mood at magpapalungkot sa kanya buong araw. Hindi na siya makapag-concentrate sa anuman. Patuloy siyang nakatingin sa kanyang phone naghihintay ng tugon kaya naisip niya itong may mataas na lagnat sa sahig at naubusan ng baterya ang phone nito nang walang nakakaalam. Pero ang pinaka hindi inaasahan ay nangyari. Sa oras na ito sa tag-araw na ulan lumitaw si Sungjun sa harap ni Haejin may dalang payong na labis na ikinatuwa niya kaya hindi niya inalintana ang ulan at tumakbo sa kanya. Nag-alala siyang tumakbo para takpan siya ng payong. Nagyakapan ng mahigpit ang dalawang tao para tapusin ang mga araw ng long-distance love. Sa pagkakataong ito ng pagbabalik si Sungjun ay naging bagong editor-in-chief ng Most at ang lumang editor-in-chief ay malapit ng ikasal. Sina Hano at Junwoo ay ngayon ay isang mag-asawang tunay na nagmamahalan. Nalaman ni Hano na mas mahalaga ang pag-ibig kaysa pera. Napakabuti ni Junwoo sa kanya kaya binitawan niya ang pag-iisip na maging isang mayamang babae at nanatili sa kanya. Balak din nilang magpakasal ngayong taon. Bukod doon si Hari ay nagpunta sa kolehiyo para magbukas ng sarili niyang hotel. Hinahabol din siya ng isang mas batang lalaki. Ang malinis na damdamin ng lalaki ay nakakagulo kay Hari pero ito rin ang gusto niya sa pag-ibig. Para kay Shin-hyuk patuloy niyang isinusulat ang mga kwento tungkol sa kanyang mga karanasan sa paglalakbay sa kung saan-saan. Hawak pa rin niya ang wool hat na ibinigay ni Haejin sa kanya. Nakikita niya ito bilang isang magandang alaala na nakatago sa kanyang puso. Para kay Haejin nakakolekta siya ng sapat na sweldo para ibigay sa kanyang ama para makabili siya ng bagong printer na ikinaiyak ng kanyang mga magulang. Nalaman nilang ang kanilang tanga na panganay na anak na babae ay talagang lumaki na. Ibinigay ng kanyang mga magulang kay Haejin ang kanilang 15 na ipon para magpakasal siya na ikinaiyak niya. Ang pagmamahal ng pamilya ay laging ang pinakamarangal at pinakasagradong damdamin. Pagkatapos ng mahabang paglalakbay ng pagsisikap inilathala ang bersyon ng story team ng author kasama ang mga pagsisikap at pangarap ni Haejin. Ito ay isang bagay na pinapahalagahan niya ng higit sa lahat. Ang kanyang kaligayahan ay doble dahil ngayon ang tamang pagkakataon para mag-propose si Sungjun kay Haejin. Ang headband at ang wedding flower ay personal na inanyuan ni Hari para sa kanyang best friend. Ipinahayag niya ang kanyang mga kagustuhan na hangarin ng kanyang kaibigan ng isang masayang buhay. Sa malaking araw ng buhay ng bride dinala ni Haejin ang kanyang pag-ibig sa groom si Sungjun sa seremonya ng kasal. Sila ang pinakamagandang mag-asawa ngayon. Kung ang buhay ay isang mall movie ang ilan ay magiging supporting characters at ang iba naman ay main characters. Pero sa totoo lang hindi ganoon dahil bawat tao ay ang main character ng kwento. Ang ating mga buhay lahat ng nangyayari sa atin o bawat taong nakikilala natin ay nagdadala ng mahahalagang aral. Kaya pahalagahan natin ang kasalukuyan at ang mga kaibigan at kamag-anak sa ating tabi.